Okay. Opo. Ano tanong mo, sister? Nagas lang po kasi medyo hirap about sa lalo syempre kapag may tagtatalo, mas gusto po nung partner ko yung umiwas muna, syempre aligaga po ako na gusto kong maayos agad. Kumbaga may avoidant issue po siya na gano'n na aalis, hindi magsasalita, tapos babalik na parang walang nangyari. Like, tapos magagalit siya kapag sinabi ko ulit yung, parang bringing up ko ulit yung issue, gano'n. Ayos lang po kung paano magawin kasi nahihirapan din kapag ayoko namang maghiwalay or magtalo ng paulit-ulit about doon, pero syempre nababother ako na may ganon at ganong issue. Paano kaya yun? Yung mga problema, you are welcome na resolbahin yun. Pero hindi naman lahat talaga ng problema kailangan resolbahin pa eh. Bawa, minsan may mga pagkakataon sa mag-asawa, konting kibot, away ka agad. Di ba? May mga pagkakataon, hindi na kailangan resolbahin pa eh. May mga pagkakataon, kailangan palampasin nyo na lang. Bawa, pagod si lalaki o pagod si babae, tapos medyo magaspang ng konti yung ugali. Pagka ganun, pinalalampas na lang yun. Hindi na yan something na pinagtatalunan pa. You are welcome na pagkwentuhan yun over a cup of coffee or over dinner, o pwede kayong lumabas. Even better, yun ang sinasuggest ko, lumabas kayo, makapagkwentuhan kayo sa ibang lugar, para hindi niya kailangan mag-walk out. Diba? Ilalagay mo siya sa isang safe space na sobrang daming tao na una, hindi siya makakapag-walk out. Pangalawa, wala siyang choice kundi makinig sa'yo. Pangatlo, kailangan ilagay mo rin siya sa isang state of mind na safe siya dun sa bagay na pagkikwentuhan yung dalawa. Kasi isipin mo, maswerte ka na dyan sa lalaki na yan na hindi ka pinapatulan eh. Kasi maraming lalaki, papatulan ka talaga kapag ka nag-o-open ka ng mga bagay-bagay eh. Tingnan mo, tanong mo dito sa comment section. Mga babae, tanong muna ako sa inyo. Kapag ka ba kayo nag-aaway ng jowa nyo, yung bang jowa nyo, pinapatulan ba kayo? O katulad nung sa kanya nagwa-walk out, type yes kung pinapatulang kayo, type no kung katulad nung sa kanya, naaalis mo na pagbalik, level-headed na parang walang nangyari. Tingnan mo kung gaano karami yung mga ibang, ayan. So, ito yung mga, ayan, so merong isang nag-yes, merong mga nagno-no. Yung mga nagno-no, curious ako sa inyo, mamaya, pagkwentuhan natin yan. Antay muna natin. Ayan. So, yung iba, pinapatulang kayo. Okay, yes. And when I say pinapatulan, hindi ang ibig sabihin nag-aaway. Ang ibig sabihin, nakikipag-usap sa inyo tungkol do sa bagay na gusto nyong pag-usapan nila. Kapag kayo yung nag-i-initiate ng away. Ayan. Ang general majority, it sounds like nag-yes. Ayan, ito na mo, see? Meron kang swerte dun sa lalaki, na yung lalaki ay hindi mapagpatol. Pero it sounds like hindi ka rin naman magaspang sa pag-uugali kapag ka nagpepresenta ka ng bagay na ikakaunlad din yung dalawa. That's how I would put it. Maliban na lang, paano ka ba magsalita sa kanya? Minsan ko medyo magaspang na, lalo na pag hindi siya sumasagot. Minsan bigla na lang kami magtititigan, tapos biglang tatawa, tapos babalik ulit sa issue. Na yung past issue namin kasi about sa boy na binastos ako, tapos may nagkampihan yung dalawa na kasi tropa niya, ganun. Kaya yun yung parang na-bring up ng paulit-ulit kasi hindi naman siya kumbaga hindi niya dinidisclose yung issue na yon. Kaya yun nabibring up namin every time may boy na lumalapit na. May get together nila magtutropa kasi. Birthday anong hinihingi mo sa kanya tungkol doon? Yung kumbaga i-close niya yung issue na yun na bakit ganun yung nangyari na wala na, close na yung issue na yun. Close na yung issue nabubuksan lang ulit yun. Nabubuksan lang yung issue na yun kapag may boy ulit na lalapit, tas sa chancing, tas alam mo parang hindi ako maramdaman ng safe na nandyan siya na. Kasi siya yung partner ko na ganun. Patay. Yung nakakuha ka ng malamyang klase ng lalaki. Patay. You would want a man who would stand up for you. Ang problema mo, nakakuha ka ng malamyang klase ng lalaki. Okay, may tatanong ako sa'yo. Kamusta ang finances nitong lalaki? About naman po sa
finances, about sa money, wala naman po akong problema kahit paano. Ano trabaho Ano niya? kami, medyo 50-50. Ano po siya, ano tawag doon? Sa ano po, sa production, manufacturer po. Okay naman po kami, minsan 50-50, minsan 70-30, 60-40, kung sino yung okay, kung sino hindi. Wala po kami ibang problema. Pero once na nagkaroon ng issue sa boy, may lalapit, hihingi ako ng, uy, ganito ganyan, si ganito ganyan. Siya yung nauunang lumayo, umalis. Hayaan mo, bayaan mo yan, gano'n. Parang, ba't gano'n? Kaya nababalik po yung issue dati na kahit po sa mga friends ko na boy, Alam mo ganito, hindi merong nagtangkang. posibilidad na factory defect yan. You may be dealing with a factory defect. And when I say factory defect, ang ibig kong sabihin, baka upbringing sa kanya ng magulang niya yan o lack of upbringing sa kanya ng magulang niya yan that he's just avoiding conflict overall. Which makes the conflict even worse. Trouble yan. Kasi supposed to be, ang trabaho ng lalaki, to provide and to protect. To lead, to provide, and to protect. Siya magli-lead, siya magpo-provide, poprotektahan ka rin niya at the same time. Hindi niya nagagawa yung konsepto na protektahan ka base sa kwento mo. So it sounds to me like a factory defect. May problema yung pagiging lalaki nitong lalaking napili mo. Tapos ang bad trip pa, mukhang hindi rin siya mapera, no? Hindi rin naman Patay. po. Bali, nag-uumpisa pa lang kami pareho. Ay, patay. Although wala Ilang taon na? naman problem. 23, 22 po ako. Although wala naman po problema sa finances kasi. Hindi. Sa ngayon, Nag-uumpisa hindi po mo kami. nakikita yan. Okay, good. Ayos. Para sa'yo, walang problema. Bakit? Tumutulong ka sa kanya eh. Pero pag nagkaanak kayong dalawa, if he is not standing up for you, na ngayon eh, pisikalan pa lang ang usapan, lalo na kapag ka-finances na pinag-uusapan. Eh, isipin mo, pag nagkataong nabuntis ka niyan, tapos ala chamba at minsan 50-50 pa kayong dalawa. O paano ngayon? Eh di lalo sasakit kayo ng ulo mo. Eh doon pa nga lang sa konseptong idedepensa ka lang laban sa ibang lalaki, hindi pa niya magawa eh. Doon pa kaya sa konseptong magpo-provide siya para sa pamilya niyo. Nagkamali ka ng pili, sister. I'm sorry to say, nagkamali ka ng pili. Paano mareresolba yan? Ibalik mo siya sa magulang niya. Factory defect yan eh. Ang normal sa lalaki, ito normal sa lalaki. O, tama, pakita ko lang sa iyo. Mga lalaki, atin muna to. Wala mo ng babaeng magko-comment. Pagka ang jowa mo binastos, ano gagawin mo? Diretsahan lang. Pag ang jowa mo binastos, ano gagawin mo? Diretsahan lang. Comment muna mga lalaki. Sige. Kita mo? Kita mo. Tignan mo yung comment section. Yan ang normal sa lalaki. Yan ang normal sa lalaki. Eh sa akin, alam mo, there's a reason kung bakit may mga singsing ako. Oo, binigay ito sa akin. Oo, it represents something. Pero putang ina, pag panahon ng bugbugan, nakaraming dugo na to. Nakarami na ng dugo ito. Bakit? Eh, simple lang naman sa akin ang konsepto eh. Sa akin, pakialaman mo ako, pakialaman mo kasintahan ko, dudugo talaga pag mumukha mo. Ganon kasi Yun nga ho yung naging Bakit? Idedepensa ko sa sarili ko. Bakit? Basic principle yun eh. Ikaw, bilang kasintahan ko, konektado ka sa akin. Ano ibig sabihin? Katawan ko ikaw eh. Di ba? Technically, ganun yun eh. Kung halimbawa, mag-asawa tayong dalawa, kaisang katawan kita eh. Pagka nabastos ka, suntukan talaga yan. Ako yung lalaki sa ating dalawa eh. Ano ba? Na-expect mo yung babae lalaban para sa sarili niya? Ang pangit naman ng ganun. Di ba? Isipin mo sa akin nga eh. Sa akin, diretsahan ha. Itong nasa loob pa lang ng grupo ko, subukan mong bastusin, maiintindihan mo kung sino ko. Itong nasa loob pa lang ng grupo ko, si Gail, na-testing yan eh. Nung may bumastos kay Gail eh. Na-testing yan nung may bumastos kay Gail. Kung alam nyo nga lang yung personal na yung personal na Facebook ko, check nyo yung personal na Facebook ko, meron dong isa, dumudugo yung muka. Tapos nakaluhod sa harap ko habang dumudugo yung mukha niya. Kung meron kayong kopya ng personal na Facebook ko, nandun, nakapost dun. Kasi sa akin, simple ang konsepto. Huwag mo akong pakialaman, huwag mong pakialaman yung mga tao sa paligid ko, yan yung mga tao na tinuturing ko na pamilya. Magkamali ka sa akin o sa mga nasa loob ng pamilya ko, nakatangina, maniwala ka sa akin, swerte ka kung lumabas ka pa ng buhay. Swerte ka kung lumabas ka pa ng buhay.
Sa akin Yun ganun po eh. yung naging... Kasi normal sa lalaki yun. Normal sa lalaki yun. Ang tawag doon, self-defense. Idedepensa mo sarili mo, idedepensa mo rin yung kasama mo. Normal yun. Normal sa lalaki yun. Eto problema, nakakuha ka ng lalaking hindi masyadong lalaki. Malas mo. Ang pinakamasakit pa ho sa akin doon, kaya nababalik na nababalik, kausap ko silang lahat, sila nasa isang side, magkakasama sila. Ako lang nandun sa harapan nila lahat na nagsisisigaw dahil syempre na-trauma ho ako. Hindi naman ako lasing, pinapatulog lang ako sa loob ng kwarto, pinapasok ako ng pinapasok ng lalaki, tapos nagsumbong ako sa kanya. Ang sabi pa niya sa akin, sigurado ka ba? Hindi naman yan ganyan. Tapos ang sabi pa niya dun sa boy, pasensya na pre, ganyan lang talaga yan magalit. Parang, what the fuck, napaganon ako, ba't parang Parang kasalanan pareho mo ba? kayong ganyan. Eto, Yun nga okay, ako, sige. kaya- So now that we have established na yan lalaki na kasama mo, hindi masyadong lalaki, ang tanong ngayon, anong gagawin mo? Kasi ganyan na yan. Factory defect niya yan. Pinalaki siya ng magulang niya na hindi niya kaya i-depensa yung babae niya. Ganyan na yan. Factory defect yan. Ibig sabihin, every time mababastos ka, ganyan na magiging reaction yan. Kasi sa akin, tingnan mo, sa akin, sobrang simple ng konsepto eh. Tama, tanong mo to sa mga kapwa lalaki Tanong mo sa mga kapwa lalaki. Mga lalaki, ate-atin muna to. Ate-atin muna. Pwera muna basher, pwera muna babae. Atin-atin lang muna to, comment muna kayo. Kasama pati basher dito. Sige, kung basher kita, gusto ko mag-comment ka rin dito. Pag halimbawa, ang tropa mo, binastos ang jowa mo, ano gagawin mo? Basahin mo ngayon yung comment nila. Ayan, basahin mo ngayon yung comment nila. See? Tropa yan tropa. Pag ang tropa mo, binastos ang jowa mo, ano gagawin mo? Ano, tanong mo. See? Simple lang yung konsepto eh. Sobrang simple ng konsepto niyan. Sobrang simple ng konsepto niyan. Yan yung crossing ng border ng pagiging lalaki. Yan yung crossing ng border ng pagiging lalaki. Basic yan. Basic. Sobrang basic niyan. Bakit? Idinidepensa mo lang yung inaapi eh. 'Di ba? Going back to that old principle na idinidepensa mo lang yung inaapi, malas, tangina jowa mo pa yung inapi. Basic principle yan eh. Ayan, tinan mo, kahit Facebook, pare-parehas din na sinasabi. Tama mo? See? Tropa mo pa yan Tropa mo pa yan Partida magtutropa yan magtutropa. Lalo naman kapag ang bumasos hindi kilala. 'Di ba? May isang pagkakataon tsamba lang naman ito. Hindi naman ako violente masyadong tao. Pero may isang pagkakataon, meron akong nakitang babaeng sinasapak ng lalaki. Wala akong pakialam kahit sino ka pa. Takina, pinalo ko ng bato sa ulo yung lalaki. Naglalakad lang ako noon, sometime around parang 19 years old yata ako noon. Naglalakad lang ako, madaling araw kasi yun, tatrabaho ako sa call center. Syempre, mahabang lakarin para makasaya ka kasi nga, madaling araw na nga kasi ako pumapasok. 2:00 ng madaling araw yung shift namin 1:00 pa lang, umaalis ako, tapos naglalakad ako ng mga 15 minuto para lang makapunta sa sakayan kung saan may masasakyan ako. Kasi pag madaling araw na, sometime around 2009, wala masyadong maraming masakyan ng mga panahon na yun Hindi pa naman masyadong 24 hours ang mga panahon na yun Ngayon, may isang pagkakataon, may nakita ako babae sinasapak ng lalaki. Wala na akong pakialam kung sino pa yun. Tangina, kumuha ko ng bato, pinalo ko sa ulo yung gago. Turns out, asawa niya pala yun, nagsusuntukan sila sa kalsada. Wala na akong pakialam doon. Nakita ko sinasapak mo yung babae, wala ka sa lugar di ba? Alam nga naman makapalag yung babae sa'yo, lalaki ka, laki pa ng lalaki. Pinalo ko ng bato sa ulo, nung nahimasmasan si gago, ayun, dinala namin sa police station, sumama rin ako noon kasi testigo Dinala namin sa police station, kinulong ngayon yung lalaki, wala ending, pinakawalan pa rin ng babae kasi nga asawa niya nga daw yun. Sabi niya, although hindi naman sila kasal. Pero still, ginawa ko pa rin yung parte ko bilang lalaki na may nakita akong babaeng inaapid niya sa kalsada, ginugulpe. Takina, I need to stand up for that. Di ba? Kasi kahit sabihin mo pa snatcher yung babae, takina, walang kapasidad yan Di ba? Ba't hindi ka nalang magsisisigaw? Okay, sige, gunilpi mo, congratulations. Ba't di mo dinala sa presinto? Ba't kailangan bugbugin mo sa gilid ng kalsada? Diba? Babae yun Basic principle naman. Wala naman siguro snatcher na babae. Tangina, kung meron man nun, sobrang exception to the rule naman yun, diba? Ayun, turns out, I was right. Ginugulpi niya nga yung babae, wala namang atraso yung babae, natripan lang niya kasi lasing siya, sinusundo pala siya nung asawa niya sa inuman. Tapos napag-initan niya yung asawa niya. Normal sa lalaki yun. Yun ang normal sa lalaki. Ang normal sa lalaki, ididepensa mo yung babae. Yun ang normal. Pero yung nakuha mong klase ng lalaki, tangina, basura Sorry pero yung nakuha mong klase ng lalaki, basura.
Ngayon, ito ang tanong ko ngayon sa'yo, anong gagawin mo? Ipipilit mo yan? Sige, congratulations. Then you have a headache for the rest of your life. Ang malas mo pa dyan pag nabuntis ka ng ganyang klase ng lalaki. Makakapag-produce ka ng mga klase ng mga lalaki din, ng mga tao, ng mga anak mo, ng mga ganyan ding mga duwag. Kadiri. Kadiri. Tinan mo, sabi, may nagtatanong dito, si Bugoy po ba normal? Kahit nga si Bugoy yun din na sinasabi. Kahit si Bugoy yun din na sinasabi, subukan mong bastusin yung isa sa mga tinuturing na asawa ni Bugoy. Tignan mo kung ano mangyari sa'yo. Kahit pa sabihin mo, lalampa-lampa yun si Bugoy. Kahit pa sabihin mo, di ba, mga ganong-ganunan niya, parang ay wala sa hulog. Putang ina, pumapalag yun. Kaya nga nagpa-practice ng ganon eh. Ano ka? Di ba? Simple lang naman yung konsepto eh. Hindi mo pwedeng bastusin yung babae. Sobrang simple ng konsepto na ganun. Sobrang simple ng konsepto, di mo pwedeng bastusin yan. Pag nakita ka ng jowa na yan, yari ka. Eto problema, yung jowang nakuha mo. Kadiri. Sorry kadiri. May ups and downs. Ba't kasi ganun pa yung nakuha mo? Sa dinami-dami naman ng lalaki, ba't kasi ganun pa yung pinili mo? Akala ko kasi talaga, ayoko naman kasi talaga ng laking bagra. Nakuha ko pala, sobrang lampa din. Yan, May congratulations. ups and Alam mo, downs ng po lampa. siya na hindi naman nananakit. Hindi talaga Hindi rin mananakit naman yan. pumapatol. Kasi inidepensa ka hindi kaya eh. Sobrang harmless niyan, ni-idepensa ka, hindi kaya eh. Diba? Tignan mo, kahit basher ko makikipagkasundo dito, na pag ang jowa mo, binasusuntukan yan. Kahit basher ko makikipagkasundo sa akin dyan sa ganyang usapin. Kaya ako ilang beses na ulit yung ganang nabibring up po araw-araw yung Mabibring up talaga yan, habang buhay. Hindi ka kayang idepensa niyan. Ang tanong sa'yo, anong gagawin mo? I-bring up mo na lang yan ng paulit-ulit. Hindi mo kayang resolbahin yan. Factory defect ng lalaki yan. Ganyan siya pinalaki ng tatay niya, ganyan siya pinalaki ng nanay niya, kung meron mang nagpalaki sa kanya. Ganyan na pinalaki yan. Hindi mo mababago yan, sister. Duwag yung lalaking nakuha mo. Ang tanong sa'yo ngayon, anong gagawin mo? Aawayin mo na lang na aawayin. Hindi titibay yan kahit anong away ang gawin mo dyan. Ang tanong nga, anong gagawin mo? Ako naman na magtatanong, anong gagawin mo? Kung factor defect po yun, babalik ko muna doon dahil kung Congratulations! Congratulations! Yun na yan. Ay, Tigasan mo pa ulo mo. Umasa kang kaya ka ipagtanggol niyan. Tignan mo, hanggang mamatay, yan ang pag-aawayan yung dalawa. Hanggang mamatay kayong dalawa, yan ang pag-aawayan nyo. Malas mo pa pagka nabuntis ka niyan. Habang buhay nang nakadikit sa'yo yan. Tignan mo, kung yung simpleng konsepto pa nga lang na pag-i-stand up pa lang sa'yo para i-depensa ka, hindi na niya kaya eh. Yung pagsusustento pa kaya sa anak ang gawin yan pag naghiwalay kayo. Sobrang duwag ng tao na yan eh. Ang gagawin niya, tatakbuhan ka lang yan. Tatakbuhan ka lang yan. Okay ka na? Follow-up question, sister. opo. Thank you po, factor defect. Kung ganun rin lang yun naman pala, Thank you, Marami sir. ka pang makikilala. Marami ka pang makikilala. Kung ako makakapag-suggest sa'yo, somewhere around the boundary of 30-ish, medyo okay na financially. Pili ka ng okay financially. Doon ka muna tumingin pansamantala. Kasi kahit, alam mo yun, sige, okay, responsable, clap. Ang problema, hindi mo naman malalamang responsable maliban jawain mo eh. Ang malas mo niya, mabuntisan ka, tapos hindi mo alam na responsable ba o hindi. Pero kung kahit papano, may pera-pera, at least alam mong kahit papano, alam niya kung alin ang uunahin. Ibig sabihin ng alin ang uunahin, yung konsepto na nagkapera siya, alam niya kung paano mag-ipon. Nagkapera siya, alam niya kung paano dumiskarte. Doon pa lang sa basic principle na yun, plus point na kagad yun. Tapos tignan mo pakikisama kung maayos ba yung bunganga sa'yo, kung maayos ba yung kilos sa'yo. Doon, makakapili-pili ka na eh. Pero pumili ka ng someone na financially stable, wag kang pipili ng ganyang butatain. Kadiri. Huwag kang pipili ng ganyang klase ng lalaki, butatain. Kadiri yan. Kadiri. Tangina, push around. Geek, nerd. Sorry Sorry. Kadiri. Kadiri. May mga kakilala akong geek, puta, mas malala ang klase yan eh. Yung mga ibang geek na tropa ko, kahit paano, pag napikon yun, pumapalag pa yun eh. Engineer pa yung isa. Pag napikon yun, pumapalag eh. Pero yan, just the thought of it cringes me. Just the thought of it cringes me. Hindi ko ma-imagine yung hindi ko ma-imagine. Nakadiri yun.
Api yung babae, wala kang ginawa. Yak! Tangina kadiri. Tapos, sisisihin pa yung babae. Ganyan talaga yan kapag ano. Tangina kadiri. Yak! 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 Sa akin, tangina, pagka ganyan ka klase ng lalaki, huwag ka dumikit sa akin, kadiri ka. Tangina. Just the thought of it cringes me. Follow-up question, sister. Cringe ako dun, ah. Wala po. Pati Salamat, balahibo ko boss. sa batok. First time ko sa mahabang panahon. Ngayon lang ako ng diri ng ganito. Sorry, nakakadiri talaga. Yeah. Sabi ng iba, dito, reto mo ako, Boss Chester. Yan, baka kahit pa paano, magkaroon ka ng pag-apag-asa dyan. Ay, sorry. Lumaki. Paano bababalikin to? Lumaki. Teka. Ayun, okay. Okay na. Thank you. Sige. Bye-bye. Bye po. Disconnect natin to isa. Okay. Next. Grabe no, may mga ganun talagang klase ng lalaki, no? Tangina. Simpleng konseptong i-depensa mo lang yung jowa mo, hindi pa kaya. Sabi nga, Sir Andrew Tate, cowardice, pinaka-pinandidirian sa lahat ng panahon. Hindi ko alam yun, ha? Hindi ko alam na sinabi niya yun. Sa bagay, hindi naman kasi ako masyado nakikinig kay Andrew Tate. Barya-barya lang, hapya-hap yan kung dumadaan lang sa newsfeed ko. Pero grabe, tangina kadiri. Meron palang ganong klase talaga ng lalaki, no? Simpleng pagdidepensa lang ng jowa nila, hindi pa gawin. Kadiri. Tangina. Hindi ko nga ma-imagine yung konseptong takot na takot kang masaktan, eh. Yung ganong konseptong takot na takot kang masaktan. Kasi, what's the worst that can happen? Saksakan. Diba? Kung merong kutsilyo. Pero yung gano'n na parang bahay ng tropa, gano'n, tapos binastos yung jowa mo doon sa bahay ng tropa, wala ka namang makakahagilap na kutsilyo sa paligid niyan, eh. The worst that can happen is maduguan mo siya, konting dugo lang sa mukha yan, eh. Diba? Sir, Bawas lang ng konti ipin, ganun. Tapos dugo ka lang ng konti sa ilong. That's the worst that can happen. Yun na yun, eh. Diba? Yun na yun, eh. Yun na yung pinaka-worst na pwedeng mangyari sa'yo doon pag idinidepensa mo lang ang babae. Pero pag ikaw yun nasa kabilang panig na ikaw yun ang basto sa babae, puta, malalalala yan. Lalo na pag marami pang tumulong na gulpihin ka. Ina da. Pero grabe, nakakadiri yung ganun. Meron palang ganun, ano? Meron ganun. Ina. Nakakadiri yun. Puta sa akin, pagka ganong klase ng lalaki ka, huwag ka muna magjowa. Ina, basic principle yun. Turuan mo muna sarili mo kung paano manindigan sa babae. Basic principle. Sobrang basic nung principle na yun. Kahit yung mga basher ko rito, sasang-ayon sa akin sa ganun, eh. Kahit basher ko, sasang-ayon sa akin sa ganun. Sobrang basic principle nung konsepto na pag ang jowa mo binastos, suntukan na yan. Kahit wala kang malay masyado sa suntukan na yan. Ganun yun. Basic principle yun, eh. Ewan ko, hindi ko alam paano nagkaroon ng ganung klase ng mga babae. Bala kayo dyan. Kayo naman mga babae, tangina, wag kayong pipili ng ganyan. Putang ina. Iba dyan, mamas boy, papas boy pa, eh. Kadiri. Good morning, brother. Brother, good morning. Taga saan ka? Nandito sa trabaho, boss. Trabaho. Okay. Asan trabaho mo? Ano ako, boss? Editor ako. Editor. Okay. Ano tanong mo, brother? May tanong ako, boss, kasi yung mga nakakausap kong babae, karamihan hindi natutuloy. Oo. Parang mixed signals. Okay. Ano tanong mo? Ganun. Tanong ko, boss, paano bang makahanap ng katulad mo na yung parehas kayo ng ang gusto sa buhay? Boring yun, Brad. Pagka nakahanap ka ng parehas kayo ng gusto sa buhay, boring yun. Sa umpisa, masaya. Pero dahil sobrang, alam mo yun, parehas kayo ng maraming bagay, eventually, paglipas ng panahon, mabuburingan ka rin dun, eh. You would want to celebrate differences, brother. You would want to celebrate differences. Pero kung yun talaga personal specific mo, then you are welcome to find someone. Ang sikreto dyan, dadamihan mo talaga yung kausap mo hanggang sa mahanap mo yung talagang eksaktong lapat talaga sa taste buds mo. Doon ka muna magsisimula sa ganong konsepto. Dadamihan mo muna yung kausap mo. Kasi parehas ng konsepto, in case hindi nyo alam yung konsepto ng pagjojowa, parehas ng konsepto ng sales yan. Para makabengga ka nung talagang eksaktong gusto mo talaga. O, hindi natin pinag-uusapan Biblia o Quran, hindi natin pinag-uusapan religion, spirituality, hindi. Pinag-uusapan natin, parang pisikalan lang, ganun, yung itong mundong ginagalawan lang natin, ganun, para makakuha ka ng talagang eksaktong gusto mo talaga, damihan mo yung kausap mo.
Damihan mo yung kausap. Okay. Yun. Damihan. Kasi ang ginagawa ko, boss, pag may kausap ako, yun lang. Understood tayo doon. Wala tayong pag-uusap doon. Ito ang problema mo. You are more likely to be discarded. I would use the word discarded. Kapag iisang piraso lang ang kausap mo, mago-ghosting ka. Sa panahon kasi ngayon, weirdo tong panahon nito eh. Dati magkaroon ka lang ng ka-text, isa lang. Minsan sapat na yun para magka-jowa ka eh. Kahit isang pirasong ka-text lang, you are more likely na dahil nakuha mo ang interest ng tao na yan at nagre-reply sa'yo regular yung tao na yan, malamang gusto ka rin yan pabalik. Naalala ko yung panahon ng text eh. Texting. Text. Dati yan chat-chat. Text yan dati. Text. Inabutan ko yun eh, na pag may ka-textmate ka, sa madalas na pagkakataon, magkiklik talaga kayo niyan. Magiging kayo niyan. Bakit? Kasi mutual yung interest eh, kaya nga siya nagre-reply eh. Kasi pag hindi kanya gusto, talagang hindi talaga siya magre-reply, o magre-reply man siya sa'yo, malamang soplahin ka. Ganon dati. Pero ngayon, nandito na tayo sa panahon na kahit kausap mo ngayon isang buong araw, bukas hindi ka na halos nire-replyan eh. Susunod na araw, inbox zone ka na. Nangyayari nga. Yun nga mismo ibig sabihin. Yun na nga mismo ibig sabihin. In case hindi mo alam, hindi ka nag-iisa, ang dami nyo na nasa inbox ko na ganyan ang reklamo. Ang dami nyo nasa inbox ko ganyan ang reklamo. Mga babae ngayon, halos hindi na nagre-reply. Ang tatamad nila. Ang tatamad nila. Lalo na pag hindi talaga ikaw eksakto yung type nila. Pag hindi ikaw eksakto yung type nila, ang tatamad nilang mag-reply. Napakatatamad mag-reply. Yung kumbaga parang na-replyan ka ng isang beses, tapos na-realize niya, parang boring ka. Re-replyan ka pa niyan out of I would say guilt, ganun, kasi parang pakiramdam nila na sayang nila yung oras mo, ganun, something to that effect. Pero paglipas ng 2-3 araw, inbox zone ka na. Yun ang pinaka-common na nangyayari sa panahon ngayon, inbox zone. Kasi na tayo eh, gastado tayo masyado sa information, na sobrang information overload na hindi na natin gustong makipag-usap sa mga kapwa-tao natin. Nakakapagod na yung konsepto ng pakikipag-usap sa kapwa-tao. Kasi kahit ako, nararamdaman ko yun eh. And I'm coming from experience na ako mismo, may mga tao talaga na, alam mo yun, lesser priority sa akin na mag-reply sa kanila. May mga tao naman, high priority sa akin na mag-reply sa kanila. Depende sa tao. Pag hindi mo makuha yung mga tao, yung tao eksakto, na talagang eksakto talaga, ako, suggestion ko sa'yo, damihan mo na lang kausap mo. Pag nagka-jowa ka, go full speed ahead na lang doon sa isang piraso. Etong panahon kasi natin, dati kasi, ang panahon, maraming nanliligaw, kapag halimbawa, magandang babae ka, maraming nanliligaw sa'yo, tapos ikaw makakapili ngayon kung sino gusto mo doon sa mga yun, tapos pwede mong entertainin lahat yun sabay-sabay. Ngayon, nandito na tayo sa panahon na pagka lalaki ka, kailangan mag-entertain ka ng marami sabay-sabay. And when I say mag-entertain ng marami sabay-sabay, hindi ibig sabihin kakantutin mo lahat yun. Hindi ganun. Hindi rin ang ibig kong sabihin, parang damihan mo jowa mo. Hindi ganun. Ay, ibig kong sabihin, damihan mo kausap mo in the hope na merong sanang isa dun sa mga yun na sana lahat, syempre, obviously, dapat lahat ng mga kausap mo ay mga taong possibility na gusto mo rin talaga. Diba? Ganun yung konsepto. Kasi dinamihan mo mga kausap mo, tapos puro mga hindi mo naman gusto. Tapos ginawa mo, hindi mo rin naman pala gusto. For the sake lang na magka-jowa ka lang. Nagawa mo. Pagka gano'n, sasakit lang din ang ulo mo. Hiwalay mo rin yan. Diba? So, yun. Yun ang masasuggest ko sa'yo. Ikaw, boss, pagka, bawa, yung mga gano'n, mixed signals ang pinaparamdam sa'yo, ano agad gagawin mo? I will probably, kung talagang gusto ko talaga tong si babae, ha? Tangina kasi, tanong mo kasi ako eh. Wala naman masyadong nagtatanong ng tungkol sa akin eh. Diretso, wala masyadong nagtatanong ng tungkol sa akin. Hindi, boss, bawa, gusto ko kasi, bawa, ako, boss, gusto ko talaga yung babae, parang nag-meet na kayo, nag-date na kayo, ganito. Tapos biglang magpaparamdam, biglang hindi. Tapos pag di ka magpaparamdam, ano may mixed signals, ganun boss? din yung gawin mo. Ang pinaka-ayaw ng mga babae, yung parang hapit na hapit kang makakuha ng babae. Yun ang pinaka-ayaw ng mga babae. Tama. Tanong natin to sa mga babae. Mga babae, akin muna atensyon nyo. Babae, akin muna atensyon nyo. Sa inyo ba, pag halimbawa may nagliligaw sa inyo, tas ang kulit-kulit, gusto nyo ba yun? Yes or no? Teka, habang sumasagot sila, basahin mo yung sagot ha. Habang sumasagot sila, kuha mo na ang tubig. Sige boss.
No, no. Gemma, no. Maybe. Big no. No, no. Ayaw mo ba ng ganun, guys? Ayaw nyo ba ng ganon, guys? Gusto ko yung tanong niya. Ayaw nyo ba ng ganon, guys? Mukha bang gusto nila ng ganon, boy? Ayaw ng mga babae ng makulit. Ayaw ng mga babae ng makulit. Pero alam ko naman yung mga ganun, boss. Yung makukulit, ayaw ng ano. Alam ko yung mga ganung galawan na ako din naman pagka hindi na, hindi ko na... hindi Ito panahon ngayon, ito demographics ngayon ng narrative. Dati, mga lalaki nangungulit, gumagana. Ngayon, ang gusto ng mga babae, yung may thrill, yung may challenge. Ang gusto ng mga babae ngayon, sila na yung naghahabol. Yan ang gusto ng mga babae ngayon. Yung marunong ka ng teasing. Marunong ka ng one step forward, two steps back. One step forward, two steps back. Parang pagsayaw na ngayon ang ligawan eh. Parang sayaw na ngayon ang ligawan. Ang gusto ng mga kababaihan ngayon, and when I say ngayon ang ibig kong sabihin, somewhere around 25-ish pababa. Ang gusto ng mga kababaihan ngayon, one step forward, bad boy two mga steps gusto, back. boss eh. Yung hindi nila makuha, yun ang gusto nila. Yung hindi nila makuha, yun ang gusto nila. Parang din, boss, parang ang ko din ngayon, parang ang gusto din nila parang magkasikatan, ganun. Eh di magpasikat ka. Di naman komplikado yun eh. Di naman komplikado yun. Di mo alam kung gaano karaming babae nasa inbox ko ngayon. Ngayon nalaman nila single ako. Hindi mo alam kung gaano karaming babae nasa inbox ko ngayon. Hindi ko na lang masyadong pinagre-replyan. Pag nagre-reply ako, salamat po sa pagmamahal at suporta. Puro ganun yung reply ko. Salamat po sa pagmamahal at suporta. Salamat po sa pagmamahal at suporta. Puro ganun ang reply ko. Iba nagsisend pa sa akin ng flirtatious talaga. Flirtatious talaga iba. Yung iba nagsisend pa ng nudes. Yung iba nagsisend pa talaga ng nudes. As in, diretso. Out of nowhere. Puta curveball, pagbukas mo ng inbox, block, nude. Tang inang yan. Oo. Ang dami nagsisend sa akin ng ganun. Lalo ngayon, nalaman ng mga babae, single ako. Ang dami nagsisend sa akin ng ganun. When I say ang dami, hindi naman, as in, sobrang dami, hindi naman ganun. Pero ang konsepto, parang siguro I will say isa, dalawa sa isang linggo. Isa, dalawa sa isang linggo. Pero yung mga messages ng mga babae na parang alam mo yung may hapyaw na wala po akong partner ngayon, bla bla, ganun. Marami-rami yun, marami-rami. Marami-rami. In case hindi nyo alam. Oh, yung inbox ko kasi twisted. So, abog ang inbox mo yan, boss. ako putang ina, it ranges from yung mga babae nagsasend ng nudes, papunta dun sa mga kwento ng murder, papunta dun sa mga kwento ng rape, gano'n. Papunta dun sa kwento ng mga sakit ng ulo, yung mga problema, yung mga nanay nila, nakalibing sa likod ng bakuran. Oh, nakachamba ako ng ganun. Oh, grabe. Oh, tas ang pumatay, tatay. Tapos, hindi niya alam kung ano gagawin niya. 16 years old na bata. Oh, nakachamba ako ng ganun. Hindi yan nakaka-bother sa'yo, boss. Kaya nga bago ako pumasok sa inbox, sinisigurado ko munang okay ang physical at saka mental health ko eh. Nagdadahan-dahan din ako, ano ka? Hindi pwedeng basta ko lang pasok sa loob ng inbox mo, tapos ganun yung hindi mo alam kung ano i-expect mo. Eh di bali sana kung puro nudes lang, ayos lang, diretso CR ako, tapos na eh. Eh, paano yung mga ganun? Yung mga, di ba? Yung asawa niya, anong tawag dito, seaman, tapos good provider, pero gusto niyang hiwalay kasi ang dami-daming babae. Tapos isang araw hindi na makasampa ng barko. Turns out may AIDS pala, tapos nahawa pala siya. Di ba? Yung mga ganun, tapos makikita mo na umiiyak, ganun. Tang-inang yan. Alam mo, twisted yung inbox ko, sobra. Sobrang twisted ng inbox ko. Sobra. Kung alam nyo lang, yung mga, di ba, eto, yan, mga ganyan, nakakapagtanong ka sa akin. Yung mga tanong nyo, wholesome eh. Wholesome yung mga yan eh. Pero pag nakita mo yung laman ng inbox, hindi talaga wholesome. Yun yung mga parang deepest, darkest secrets ng mga tao. Deepest, darkest secrets ng mga tao. Sa akin, ang pinaka-twisted na inbox sa buong Pilipinas, I would say. Sa akin, ang pinaka-twisted na inbox sa lahat ng influencer sa buong Pilipinas. Sa akin. Kasi so far, wala pa ako narinig na influencer na nagsabi na yung inbox nila ganun ka-twisted katulad nun sa akin eh. May mga patayan doon, may mga picture pa, may mga sinunog yung bahay nila, tapos may mga ebidensyang sinend doon, may mga parang yung nanay nila pinatay, tapos may picture pa nung nanay na patay, kung ano itsura.
Sobrang twisted talaga ng inbox ko. Maniwala ka sa akin. Pag ikaw medyo mahina-hina isip mo, pasok ka sa inbox ko, nako, lalabas ka kagad, tapos mapapanaginipan ko yun. Ngayon nga, hindi na nagbubukas ng inbox ko eh. Yung mga panahon na sa akin pasigil, hindi na siya nagbubukas ng inbox ko, natatakot siya. Oo, grabe yung boss. Kasi boss, kaya ako tinanong yung boss. Kasi yung boss ko, vlogger to. May mga message na mga humihingi ng tulong. Yun pa lang, nakaka-depress mo. Normal pa eh. Normal pa yung mga humingi ng tulong. Yeah, Makikita mo yung mga paa nila, like, nabubulok, ganun. Makikita mo yung, alam mo yung suso, ganun, nabubulok, kasi may cancer. Pipicturesan talaga sa yung picture, pati yung nanay nila, ganun, nakaratay sa higaan. Alam mo yung pingas yung braso, ganun. Kung ano man yung nangyari, na-aksidente yung kapatid, minsan may picture pa nung paa na durog, ganun. May mga ganun eh. Okay, normal yung mga ganun eh. Mga aksidente, ganun, tapos humihingi ng tulong. Normal yung mga ganun eh. Paano kung ang hinihingi sa'yo, hindi pera? Ang hinihingi sa'yo, advice. Kasi yung nanay niya, pinatay, tapos may picture pa nung nanay niya. Tapos may picture din nung pumatay. Grabe yun. Paano ngayon ang gagawin mo ron? Tapos tatay. Kaya nga tinatanong ko sa boss kung paano yung ginagawa mo. Ayun, nagre-reply pa rin ako as much as I can. Pero bago ako pumasok sa inbox, siguro mga 1 linggo ko halos na hindi nakapasok sa inbox. Maka-reply man ako. Meron kasing may dito sa ibabaw, itong cellphone nyo. Ito. Diba cellphone nyo, pag ginanon mo rito, makikita mo dyan yung mga, hapyaw lang nung message di ba? Yung mga medyo mabibigat, ini-swipe ko na muna. Swipe mo na muna. Swipe, mga mabibigat. Yung mga, pong address dyan, replyan ko yan instant. Yung mga, maliliit na, alam mo yung mga maliliit lang na problema na ano pong gagawin ko kapag yung anak ko ayaw sumunod sa akin, re-replyan ko yan. Yung mga, anong gagawin ko pag yung asawa ko ng bababae, re-replyan ko yan. Ako nag-reply, ako talaga mismo. Pero pag alam ko sobrang bigat, naku, teka muna, sandali lang muna, hands up muna ako, masama pakiramdam ko. Nilalagnat kasi ako ng mga nakaraang araw eh. Nilalagnat ako ng mga nakaraang araw. So, syempre, di ba, halos 1 linggo akong hindi nakapasok dun sa inbox. Bago pa ako magkasakit, bago pa ako lagnatin, hindi na muna ako pumapasok dun sa inbox kasi pakiramdam ko talaga, masasama talaga pakiramdam ko eh. Ngayon, since, ayun na nga, sumama nga talaga yung pakiramdam ko, hindi na muna ako pumapasok sa inbox kasi maingat ako sa pagpasok sa inbox. Sobra maingat talaga ako sa pagpasok sa inbox ko. Inirerespeto ko yung inbox ko ng The Chichester. 3 kasi yan eh. Yung Project 1M, The Chichester Official, at saka yung The Chichester. 3 yung inboxes ko. 3 Kapalo ako din lahat, boss. At saka yung yung sa TikTok ko. Yung sa TikTok ko, rin yan, nire-replyan ko din paminsan-minsan yung mga nandyan. Yung TikTok kasi grabe, sobrang dami talaga. Sobrang daming messages ng mga tao. Itong TikTok mo, ito boss, ito yung business mo. Ito, itong Facebook. Isa lang ba ang TikTok account mo dito, boss? Dalawa TikTok account ko, pero yung isa hindi pa masyadong okay. Project 1M, yung TikTok account ko. Less than 10,000 followers pa lang yun. Less than 10,000 followers kasi minsan nakakalimutan ko mag-post dun eh. Yung Facebook kasi talaga yung binumbugbugan ko eh. Puro matatandang tao dito sa Facebook. Pero minsan nakakalimutan ko mag-post sa Project 1M. Pero pumuputok na rin yung page na yun. Project 1M na page. Okay. Anyways, follow-up question mo, brother? Follow-up ako naman sa self-growth career boss. Kasi Sige. yun nga. Minsan kasi yun nga, boss, may follow-up. Bali, ang follow-up question ko, connected dun din sa Kasi mas nakakapag-focus ako sa work. Pag alam mo yun, meron akong someone na may inspire ako. Yeah. So minsan, yun nga, pag may kausap ako tapos hindi nag-work, naapektuhan yung trabaho ko. Parang gano'n. Hindi ko, ano ba talaga unahin ko? You would want na unahin mo muna yung trabaho mo. Oo nga, boss. Bakit? Doon ka kukuha ng panganap buhay mo eh. Diba? May kausap ka. Ang tanong, yung kausap mo ba, kaya ka bang buhayin yan? Yun nga, boss eh. Diba? Basic principle eh. Unahin mo muna kasi finances mo. Diba? Ipon ka muna pera, gawa ka muna pera, bago ka jowa. Kasi pag nabuntis mo yan, paano papakain mo dyan, brad? Diba? Basic principle naman yun eh. Oo. Hindi ganun ka-komplikado ang buhay. Gusto ko boss eh, direct ka. Kung mo nang pahirapan yung sarili mo para pag problemahin mo pa kung, diba, parang ano ba unahin mo doon sa dalawa. Pag kailangan mong mamili between pagjojowa at saka paghahanap buhay at hindi ka pa financially stable, unahin mo muna paghahanap buhay. Mas madaling humanap ng jowa kaysa makaipon ng pera. Diretsahan lang. Mas madaling ubusin ang pera sa pagjojowa kaysa kumita ng pera para mag-ipon. Ang ganda nun, boss ah. Ang ganda nun. Basic principles of life. Mas madaling maghanap ng jowa. Mas madaling mag-ubos ng pera sa pagjojowa
kaysa mag-ipon ng pera sa pagtatrabaho. So, unahin mo muna yung pagtatrabaho, mas mahirap yun. Pero make sure nakakaipon ka. Tama, totoo. Follow-up question, brother. Yun. Yun nga boss, baka na lang. Gusto ko sanang mag-connect tayo boss kasi mayroon kaming podcast, baka pwede ka na invite. Punta lang kayo dito. Ang daming nag-i-invite sa akin. Ang takin ang inbox ko, puno rin ng mga tao nag-i-invite sa akin eh. Ito ang problema ko. Oo. Kalakot ka na ng invite, tapos ang gusto nila, ako pa pupunta ron. Fuck you. Tapos wala na maibabayad sa Yun akin. nga. Para ano? Okay lang siguro yan kung talaga sobrang sikat ng podcast mo. Pero pag ang dating, ako pa magpapasikat sa podcast mo, tapos ako pa papupuntahin mo ron, wow, nakakaya naman sa'yo. Diba? Sige boss, pupunta. Dadayuhin ka namin dyan. Punta lang kayo dito, kahit mag-interview pa kayo rito, kahit maghapon pa, walang problema. Basta hindi Friday, Saturday, or Sunday. Hindi ko kayo mabibigyan ng oras sa mga ganong araw. Ano ba na yung hindi mabibigyan ng oras para sa podcast? Mga small talk pwede. Pero podcast mismo may... Araw-araw po kayo nandyan boss. Araw-araw ako nandito. Okay. Lunes hanggang Linggo. Thank you boss. Hanggat hindi natatapos yung 1 million, alam mo, pwede mo i-expect na nandito ako. Oo nga. Grabe, naamantay namin yung 1 million na yan. Malapit-lapit na. Bumilis Galing, bigla nung galing. ninakawan ako eh. Tangina, biglang bilis nung Kaya nga ninakawan boss ako eh. napaganda pa nung nakawon kayo, no? Oo, napaganda pa. Tangina, ang projection ko nga, Paganda pa lalo in 1 to 2 days, 150,000 na uli yung pera eh. In 1 to 2 days, Yeah. 150,000 na uli yung pera. Almost instant. Oo, Oh, God. 2 linggo mahigit lang. Grabe yun. Kasi ninakawan ako nun. Kung di ako nagkakamali, linggo ng umaga eh. O tama, linggo ng hapon ako ninakawan. Linggo ng Baka hapon. linggo ko napanood ata yun. Oh, linggo ng hapon ako ninakawan. Tapos, may pera ako noon, nasa GCash, kasi hindi lahat nilalagay ko doon. Nag-iwan talaga ako. So, linggo ng hapon ako ninakawan. Pagdating ng gabi, kumita kami ng 18. Tapos, sunod-sunod na yon mula nung in-announce ko na ninakawan ako, kaliwat kanan ng puntahan dito ng mga tao. Nakabuti pa. Okay. Hanggang ngayon, 2 linggo Grabe mahigit, talaga. biglang bilis nung nung pera umakyat eh. Ang bilis, sobra. Ang dami kasing tao rito eh. Tama mo, kita mo, pansinin mo, late na ako nakapag-live. Kasi anong oras na? Alas Kaya 4 na halos, may mga tao pa rito nakikipagkwentuhan sa akin eh. Grabe. Oh, tapos ang kamusliman, ramdam ko yung suporta. Oh, pag pumupunta sila rito, kung hindi isang van, grupo ng mga nakamotor, ang dami. Pamilya pumupunta rito. Mga taga Baclaran, taga Quezon City, Taguig. Iba-ibang lugar. Anong address po dyan, boss? Dito kami sa Domsa Viewpoint sa Angono Rizal. Domsa Viewpoint sa Angono Rizal. Follow-up question, brother. Wala na, boss, para maka-up naman yung iba. Salamat, boss. Pinapalo kita, boss. Salamat. Marami pang ma-inspire, boss. Message ka lang sa Facebook. Pagka hindi kita masagot, up mo lang. Project 1M ka mag-message. Doon ako madalas na nasa inbox nun. Okay, sige, boss. Thank you, bossing. Sige, bye-bye. Thank you po, guys. Okay, next tayo. Next. Okay, next. Babae naman, babae. Babae tayo. Para alternate. Babae, lalaki. Mga taga-Facebook, kamusta kayo dyan? Ayos lang kayo dyan? Gemma. Ito, akitan si Gemma. Itong isa, si Christine, hindi nag-accept eh. Gemma. Tingnan natin, subukan nga natin mag-accept. Ito, si Gemma. Gemma, good morning. Taga saan ka? Gandang pusa naman ito. Akin ka lang. Tingnan mo kung lalaki babae ito. Gemma, good morning. Taga saan ka? Good morning. Dito sa Kauai. Kuwait. Okay. Ano tanong mo? Ano tanong mo, sister? Wala. Gusto ko lang... Bumati ka na. Sino gusto mong batiin? Nahiya ako. Yeah, okay. Sige. Next time ha. Kita-kits. Bye-bye. Bye. Okay. Mayayain si sister.
Sa mga nasa Facebook, TikTok, pakishare nyo nga muna sandali itong live ko. Pakishare nyo muna itong live ko. Nakakabait, sir. Uy, hello, akin ka na lang. Wala akong pusa ngayon. Yung pusang kinuha ko, naglayas. Hindi ko alam kung saan pumunta. Nag-awol din siya. Pati pusa, niyalayasan ako. ako. Iba pa yung tao mo nun, sir, nung nung nanakawang ka. Oo, iba pa nga talaga. Akin na lang itong pusan to. Adonis, good morning, brother. Taga saan ka? Good morning, Sir Chi. Dito ako sa ibang bansa, sa Finland. Finland. Okay. Ano tanong mo? Well, Sir Chi, biblical lang. Sige. Itatanong ko lang, Kuya Chi, paano ba kung tamang pananampalataya? Direkta ba sa pangalan ng Diyos Ama o sa pangalan ni Jesucristo? Kung Biblia babasahin mo kay Hesus Kristo, lahat ng bagay hingin nyo sa pangalan ko, sabi ni Kristo. Sa pangalan ni Kristo. Kung Quran naman ang tinatanong mo, diretso kay Allah. Walang tagapamagitan. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Gandang pusa. Brother, pagkamatay ba ng isang tao, mayroon pa kayang posibilidad na maalala niya yung mga pangyayari dito sa buhay natin? Oh, maalala. Pero may mga bagay na aalisin na sa memorya. Hindi lahat ng bagay kailangan maalala pa eh. Hindi ko Yung mga maididetalye. sama ng loob. Hindi ko maididetalye kung ano yung aalisin. Kasi sa Biblia, ang sabi, yung mga dating bagay hindi na maaalala o mapapasaisip man. Hindi ko alam kung alin-alin yun. Pero syempre, alam mo yung imposible naman na hindi mo maalala yung mga bagay na, alam mo yun, na naging dahilan kung bakit ka napunta sa langit. Ganon yung konsepto. Kasi, isipin mo kung halimbawa, alam mo yung, konting common sense lang maiintindihan mo eh. Na, hindi naman, alam mo yun, hindi mo ma-enjoy ng husto yung konsepto na nasa walang hanggan ka kung hindi mo maaalalang pinaghirapan mo para makarating ka dun. Ganon yung konsepto eh, di ba? So alam mo yun, dahil pinaghirapan mo para makarating ka ron, sigurado there's some recollection kung paano ka nakarating dun. Pero, syempre, obviously, dahil nga sabi sa Biblia, mga dating bagay, hindi mo na maalala o mapapasaisip man, merong mga bagay na tatanggalin sa memorya mo. Nakasulat yun sa Biblia eh. Hindi ko naman maiaalis yun eh. Yun. Follow-up question, brother. Wala na muna, Kuya Chi. Yun lang, Kuya Chi. Okay. Ingat kayo dyan, dahan-dahan sa Salamat. palinta, ha? Ingat sa mga nangangamusta para mangutang. Dami, Kuya Chi. Kung masalimuot yung inbox ko, mas masalimuot yung inbox nyo. Ay, nako. Okay, sige. Follow-up question. Follow-up tayo. Sino rito yung gusto kong magtanong? Braxy tayo. Good morning, brother. Taga saan ka? New Zealand ako, boss. New Zealand. Okay. Ano tanong mo? Tanong ko lang sana ko is, kasi kasama ko sa trabaho yung papa ko. Tapos bala ko sana mag-business. Kaso lang baka ma-disappoint ko yung papa ko kung magdidesisyon ako ng ganun. Nasaan ka? New Zealand, boss. New Zealand. Anong business ang gagawin mo? Bala ko sana, boss, real estate. Sa, Kaso okay. Sa Pinas. uuwi ka rito sa Pinas? Guys, kasi hindi rin ako okay dito sa trabaho kasi hindi ko naman ito gusto, boss. Parang sumama lang talaga ako para matulungan yung papa ko. Anong assurance na papaldo ka ng pera dito? Wala naman, boss, kasi sabi nga nila wag sa business, di ba kailangan mo magtaya ng risk. Pero kailangan mapag-aralan lahat ng bagay na gusto mong umpisahan. O di habang hindi Ngayon, mo pa boss, napapag-aralan at hindi ka pa sigurado, diyan ka muna, stick ka muna dyan, gawa ka muna pera. Malaki na ba ang ipon mo? Sakto lang, boss, kaya naman bumili ng isang property. Hindi sapat yun para buhayin ka kung isang property lang ang kaya mo. Pero may nakatabi akong funds na para sa isang taong Bukod pangbuhay. sa property. Kung sakaling di pa kumikita yung property na yon, naman ako, emergency. Secure.
security pa. Gaano ka kasigurado? Mga ilang percent? Base sa kakayanan ko, it's parang 90, ganun, 90 or kasi 10% na yan, parang ano pa Eh di pa akitin mo muna Hindi ko ng pa- 95% habang nag-iipon ka. guys, kasi meron pa akong mga 5 buwan o 6 para, kasi nagpaalam na ako sa boss namin sa papa ko lang hindi nasasabi kasi nahirapan ako kasi baka ma-disappoint ko. Naintindihan kita. Okay, sige. Sa ganun, magano ka muna, mag-ipon ka muna ng gusto. Mga 6 na buwan pa naman yan di mapapag-isipan mo pa ng gusto. Tapos mapapag-ipunan mo pa ng gusto, 6 na buwan na yun. Ipunin mo na lahat ng sweldo mo, huwag mo nagastos sa kapritsyo dyan. Guys. Kaso lang guys, ano kayang sa tingin mo masasabi ng papa ko kung sakali? Hindi ko malalaman yun. Hindi ko naman kilala papa mo Kung kilala ko papa mo, baka masabi ko pa sa'yo. Kasi you're asking me hypothetical question Baka sakaling alam ko. Siguro, pwede kong sagutin yan kung kilala ko tatay mo. Pero hindi ko kilala tatay mo So hindi ko alam kung ano masasabi niya. Base sa ugali yun ang pagbabasihan ko Daming factor. Follow-up question, brother. Yun lang boss. Thank you. Sige, thank you very much. Okay, next tayo. Thank you. Babae sana. Babae. Wala? Okay, sige, lalaki tayo. Lalaki. Ayun, invite natin to si Christine. Brother, good morning. Ren. Boss, Taga saan ka? nasa Korea ako ngayon, boss. Korea. Okay, ano tanong mo? May mga tanong ako. Paano mo na-achieve yung character development na meron ka ngayon? Ini-insight. Totoo, hindi ko rin alam Halo-halo na At the top of my head, ang naaalala ko, syempre, may hanap buhay ako na legal, may hanap buhay din na illegal noon. Ngayon, puro legal na yung hanap buhay ko. Sama na rin yung nag-call center ako. Sama na rin yung natira ako sa kalsada. Sama na rin yung nagulpe ako ng maraming ulit. Sama na rin yung natira ako sa squatters area. Sama na rin yung nagkaroon ako ng pera, tapos nawalan ako ng pera, tapos nagkaroon uli ng pera, tapos nawalan uli ng pera, tapos nagkaroon uli ng pera, tapos eto, netong nakaraan, nawalan uli ako, 150. Halo-halo na, brother Halo-halo na Balitaan ko ngayon. Nawalan niya akong pera ninakawan ako Okay lang naman yun, kasi technically, lalaro na lang naman ako rito Yung pera na yun, pera ng Project 1M, hindi ko naman personal na pera yun. Hindi ko kino-consider na personal na pera ko yung pera ng Project 1M. Sa Project 1M yan, hindi sa akin yan. Ganun yung konsepto sa akin. Hindi yan parang kumita ng 1 milyon si Chester. Kaya gamitin na natin yung pera. Tangina, hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Hindi yan para ako yayaman, magkakaroon hindi ganun yung konsepto. So yung pera na nawala, pera ng Project 1M, hindi ko personal na pera yun. Hindi ko tinuturing na personal na pera ko yung pera ng Project 1M. Hiwalay yan sa personal na pera ko. Follow-up question, brother. Boss, naman? Sabot sa real estate naman. Yeah. Meron akong pinagawang property. Na-stop nga lang siya dahil nakulang sa budget. Anong tip niyo para paano magtuloy ng pagpapagawa ng property? Di gumawa ka uli ng pera. Hindi naman komplikado yun Kung paano ginawa mo dati para makagawa ng pera, para makapagsimula nung pinatatayo yung property, ganun ulit ang gawin mo. Mabagal? Mabagal. Pero at least wala ka utang. You also have the option para mangutang. You just have to make sure na yung property na ginagawa ninyo hindi para pampersonal ninyo kasi utang walang mas malala kaysa dun sa puta umutang ka ng hindi biro para lang mapunta sa bahay na paglipas ng panahon hindi naman kumikita ng pera at gagamitin nyo lang naman pala pampersonal. Tapos wala ka ngayong masyadong malaking pambayad dun sa inutang nyo na pera. Diba? Hindi masyadong magandang konsepto yun. Hindi mabango sa akin. Totoo, hindi nga talaga mabango sa akin yung konsepto ng pag-utang para sa kapritsyo Hindi talaga mabango sa akin yung konsepto ng pag-utang para sa kapritsyo. Yan, pinakamabahong klase ng pag-utang para sa akin Yung pag-utang para sa kapritsyo. Bakit tayo uutang? Para makabili ng bahay. Bakit kailangan bumili ng bahay? Ngayong wala tayong pera.
para meron tayong naipundar. Okay. Gaano katagal babayaran? 25 years. 25 years. Okay. Babayaran 25 years. Okay. Paano pag nagkasakit? Eh di wala tayong ipon. Ano ngayon ang mangyayari sa bahay? Eh di soli sa bangko. Hindi talaga ako pabor sa ganun. Hindi talaga ako pabor sa ganun. Kung gagamitin nyo yung pampakaupahan, siguro yun, pwede pa. Pero kailangan mo i-calculate yun kung kaya ba makabayad mismo nung nung utang. Yun nga, sir, Mismong Yun, pwede sa ganun. Sa ganung angulo, pwede. Oo, yung tenant, kung magbabayad. Tawag doon, gisa sa sariling mantika eh. Gisa sa sariling mantika. Oh, parang pag nagluto ka kasi ng yun ng manok, ganun. Ganun yung konsepto nun eh, papagbantikain mo. Tapos pag nagmantika na, ganun, yun ngayon yung wala, biprito mo lang siya sa sarili niyang mantika. Ganun yung konsepto eh. Yun. Follow-up question, brother. Pinapagawa ko yung sa dalawang kwarto na sa napapaupahan. Oh, yun. Kaso Okay na-stop yun kung ko ganun. siya. Pwede mo ipangutang sa bangko yan kung sa inyo nakapangalan ng titulo. Kung hindi sa inyo nakapangalan ng titulo, edi pwede namang magtrabaho ka na lang uli. Tapos hindi mo gugustuhin mangutang sa mga loan firm, mga loan sharks. Masyado mataas ang tubo sa ganun. Sa bangko, pwede pa. Nasa mga 2% lang yata yan per annum. O 2% per annum. Yun, maliit-liit lang yun. Mga 2, 3. Hindi ko lang sigurado kasi hindi ko pa nararanasan umutang sa bangko eh. Ayoko talaga kasi ng konsepto ng utang. Ayoko ng konsepto ng utang. Ano yan? Personal preference ko lang talaga. Personal preference ko lang na ayoko ng konsepto ng utang. Cash basis ako eh. Pag wala akong cash, wala akong binibiling kahit ano. Ganun yung konsepto sa akin. Yung sa mga commercial space naman, sir, paano kayo bumibili ng mga property pa ganun? Kasi narinig ko sa inyo bumibili ng property para Parehas lang din ang konsepto. Hindi naman masyadong malayo yung konsepto ng personal at residential at saka commercial spaces eh. Hindi nga spaces eh. Building. Parehas lang din ang konsepto. Di-deed of sale mo, ganun, tapos sa transfer. Ganun. Hindi siya komplikado. Yung sa akin naman kasi may tagapag-asikaso na sa akin eh. Kaya yung mga tagapag-asikaso ko, sila na ngayon yung nag-aasikaso nun hanggang sa matransfer. Ganun kasimple. Yung mga nag-aahente, ganun lang kasimple yun. Para hindi ka mahirapan, sinong nag-ahente sa'yo, sila na rin dapat ang magproseso nun. Ganun yung konsepto. Either yung nag-aahente o yung dating may-ari. Para hindi ka na mahirapan. Kasi, yan eh, kumbaga mahihirapan ka lang dyan pag ikaw na yung magbebenta. Eh ako, hindi ko naman kasi ugali magbenta ng property. Hindi ko ugali magbenta ng property. Once binili ko yan, akin na yan hanggang mamatay ako. Ganun yung konsepto sa akin. Okay. Kaya nga, hindi ako bumibili ng property katulad nung sa iba na itetenga mo lang yung lupa. Okay yun, para sa iba. Kasi, di ba, yung iba kasi hindi naman, alam mo yun, hindi sila parang katulad ko na active eh. Ako kasi active ako eh. Bago ko bumili ng isang property, siguraduhin ko na munang pagkabenta, alam ko na eksakto gagawin ko dyan. Ganun ako eh, para umikot na kagad yung pondo. Ganun kasimple yung konsepto sa akin. Para hindi masyadong komplikado, ganun kasimple yung konsepto sa akin. Kasi hindi ako fan talaga, ako personal hindi ako fan nung bibili ako, tapos mag-aantay ako parang mga 10 years, ganun. Itetenga ko pera doon. Sayang oras eh. Sayang oras. Kailangan ko, yung as soon as mabili ko yan, pagkakakitaan na kagad yan. Ganun nangyari sa akin, sir. Ganun ako bumagsak. Ganun ako bumanat pagdating sa property. Pagka binili ko ba yan, mapapakinabangan ko na ba agad-agad yan? Ganun sa akin. Para umikot na kagad yung pondo. Kasi walang sense, mag-aantay pa akong 5 years, 10 years, tapos bibenta yung lupa. Sayang pera. Sa akin, okay na kagad yung, sige, pamig na kagad. Kahit medyo maliit lang yung kinikita pansamantala, umpisa muna, okay lang yan. Lalaki rin yan paglipas ng panahon. E di after 10 years, parang halos naka times 2 o naka times 3 na yung presyo ng upa dyan. Ganun yung konsepto sa akin. Ganun yung nangyari naman sa akin, sir. Yun. Nabili akong property. Ito tip ko sa'yo. Ito pro tip. Mas nakadepende sa klase ng property, may mga properties na mas okay na bilhin mo na lang ng katulad niyan yung state na sinimulan, hindi natapos, tapos ikaw na lang magtutuloy. May mga ganong mas sulit. Kesa yung mula umpisang-umpisa, barren land, tangina, do not make the same mistake as I did. Nagkamali ako dyan, tangina, napamahal pa tuloy yung presyo ng isang building na pinatayo ko. Anong nangyari? Nagpatayo ako from scratch. Putang ina, nung maintindihan ko,
Yung mga takina, nung hinuhukay na, putang ina, kapresyo ng 2 palapag na bahay, putang inang ilalim, pundasyon pa lang. Pundasyon pa lang, kapresyo ng 2 palapag na bahay. Sabi ko, Sakit sa ulo, sir. putang ina. Maliliitan lang kasi ko kapag bumibili ng mga property. Hindi yung mga malalakihan ng mga building talaga. Hindi ganun. Hindi, maliliitan Ang mga lang. commercial lang, no? Mga maliliit lang. Halo ng residential at saka commercial. Halo ng residential at saka commercial. Pero nagkamali ako dun sa isa. Alam mo, mas okay yung mga yung mga either meron nang nakatayo dyan, tapos matagal na, tapos pwede mong i-renovate, o hindi natapos, ikaw na magpapatapos. Mas okay yung gano'n, medyo mura-mura ng konti. Mas mura dun sa konsepto na yung konsepto na naka-discount ka na sa materyales, na tapos naka-discount ka sa labor, etc. Do not make the same mistake as I did. Ang pagkakamali ko kasi nun, alam mo kung mag-build and sell ka, mas okay yun, papatayo mo, tapos bebenta mo. Ayos lang yun. Tubo ka kagad dun. Pero yung sa akin kasi, hindi kasi ganun negosyo ko eh. Negosyo ko, buy and hold. Bibili ako, pagkakakitaan ko yan habang nasa akin yan, hindi ko bebenta yan hanggang mamatay ako. Ganun ako eh. Yes, sir. Ngayon, tungkol dun sa problema mo, pwede kang gumawa ng pera, patapos mo yan, o pwede kang umutang, patapos mo yan. Pero ito, suggestion ko, ito pro tip din, isa pa. Isa pang pro tip, galing sa akin to. Okay. Pag magpapatapos ka, unahan mo na muna na utay-utay kada unit yung tinatapos. Dapat fully furnished yung isang unit. Tapos, pangalawang unit ulit, fully furnished ulit. Kung kaya mo na isang buong palapag, tas lahat yun fully furnished, better. Para, hindi mo kasi gugustuhin, nagpatayo ka ng, 5 palapag, tapos lahat yun, puro structure lang muna sa umpisa. Structure. Tapos, alam mo yun, yung natenga ngayon yung 5 palapag mo, ni isang butas, hindi mo maparentahan, di mas okay nang utay-utayin mo hanggang umabot ng 3 palapag o 4 na palapag, ganun. Pero simula ka muna sa pinakauna muna, tapos naparentahan mo yun, tapos kayang igisa sa sariling mantika. Habang nag-iipon ka ng pera galing sa pinaghahanap buhayan mo, kumikita na rin yung paupahan mo kahit 1 butas lang o 2 butas lang, tapos tsaka mo ngayon pagawa yung 2nd floor. Tapos saka mo ngayon pagawa yung 3rd floor. Although hindi suggested ng mga engineer yon, obviously. Kasi ang gusto ng mga engineer, diretso tapos kagad. Pero pagka bitin yung pera mo, ano gagawin mo? Diba? Ganun yung konsepto eh. Pag bitin yung pera mo, ano gagawin mo? Mas okay na yung utay-utayin mo na para napaparentahan mo na, gumagana na, umiikot na pera mo versus yung pinilit mong tapusin lahat ng structural muna tapos wala ka pa kahit isang fully furnished tapos tsaka mo palang sisimulan yung pagpaparenta kung kailan natapos mo yung kabuuan ng building. Putang ina, ang dami nang nagastos na pera, ang dami nang nagastos na panahon, hindi ka pa kumikita. Makes sense. Diyan ako nagkamali. Marami akong mga pinagkamali dyan. O ngayon, yung mga pinagkamali ko, at least matututo kayo galing sa akin. Oo nga, sir. Follow-up question, brother. Okay ka na? Ito last na lang, sir. Yeah. Kasi nagbabasa ako ng Bible, siguro mga ilang buwan na. Yeah. Tapos nagre-research ako sa iba. Yung curious lang ako dun sa sinabi ni Jesus. Yung pinako siya. Yung sinabi doon na Ali, di ba, sir? Eli, lama sa Baktani. Eli, lama sa Baktani. Curious ako doon. Tapos ang translation nun, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Bakit niya sinabi yun? Pero kung sinabi din doon sa Biblia na mabubuhay siya ng 3 araw. Tama naman. Kasi siya ang kumakatawan nun sa sangkatauhan. Siya ang kumakatawan nun sa sangkatauhan eh. Yung kasalanan ng sangkatauhan, siya ang nagbabata nun. So, kailangan talaga siyang pabayaan ng Diyos dun. Ganon yung konsepto. Pero hindi niya alam na, parang hindi niya alam na bubuhay siya ng 3 araw din. Alam niya naman yun. Alam niya. Meron kasing nakasulat kay Isaias eh, na mahirap kasing pakialaman yun eh. Yan yung isa sa mga hula ng Biblia eh. Wala akong kopya ng Biblia dito eh. Pero nakasulat yan kay Isaias. Yung nagalak yung Panginoon nung panahon na pinahihirapan si Jesus. Kasi, syempre, siya yung, kumbaga parang, nagawa ni Kristo yung parte niya, at the same time, yung katubusan din ng sangkatauhan. Sabay mo na.
Ganon yung konsepto nun eh. Siya yung kumakatawan sa sangkatauhan ng panahon na yun eh. Ang Diyos kasi, talagang, alam mo yun, pag masamang tao ka, kumbaga pinalalagay na si Kristo yung masamang tao nung panahon na yun eh. Pag masamang tao ka kasi, talagang pababayaan ka talaga ng Diyos. Ganon yung konsepto. Follow-up question, brother. Okay na, sir. Okay na, sir. Okay, salamat. Thank you. Thank you. Sige. Next tayo. Isaiah 53:10 ba yun, sir? Naalala niyo ba yung eksaktong talata? Hindi. Hindi. Pero somewhere parang ganun. Parang sa 50. Definitely lampas ng 40 yun. Gayon may kinalugod. Greyhound. Yan. Yan. 53:10. Greyhound. Next tayo, next. Cross. Ito, cross. Good morning. Morning, idol. Morning. Taga saan ka, brother? Cavite po. Cavite. Ano tanong mo? Boss Char, ano lang po, napansin ko lang. Ang daming nagsasabi rito na pumapayat daw ako. Sorry na. Nagkasakit ako nito nakaraan eh. Pumapayat daw ako. Sabi rin sa TikTok kasi may filter eh. Pero sa Facebook walang filter eh. Pati yung mga nasa Facebook ang sabi pumapayat daw ako eh. Nagkasakit kasi ako nito nakaraan. In case di nyo alam, nagkasakit po kasi ako. Syempre pag nagkakasakit ka, normal pumapayat ka talaga. So yun ang nangyari sa akin. Pumayat ako kasi nagkasakit ako nito nakaraan. Sige brother, go. Yung tanong mo. Go. Pansin ko lang po. Kasi nagpabasa-basa ng anong ba yun? Ito talaga na walang babae sa langit. Walang babae sa langit, walang pag-aasawa sa langit, lahat doon magkakapatid. Yung mga babae naman kasi in general, hindi yung nasa loob ng katawan ha, yung labas na katawan. Yung labas na katawan ng babae, kailangan lang yan for reproductive purpose. Yung katawan. Tulad nung sa mga anghel. Parang walang nabanggit sa Bible na babae na anghel. Wala. Ang nakasulat kay Job, nung ginagawa ang mundo, nagsisiawit na magkakasama ang mga anak na lalaki ng Diyos. Sons of God. So, walang babaeng anghel sa Biblia. Kaya parang pumasok din sa isip ko na inalait lang yung babae. Nagkaroon lang ng babae nung panahon na ginawa si Eva. Totoo naman. Tama ba? Hindi, may mga babaeng hayop na. Nauna muna mga hayop, syempre. May mga babaeng hayop na, may mga babaeng mga babaeng isda, ganun. Pero sa sangkatauhan, nagsimula lang ang babae sa sangkatauhan sa panahon ni Eva. Sabi nung iba, bakla. Kasama rin naman sa ginawa ng Diyos yun eh, bakla. Kasama rin sa ginawa ng Diyos eh. Follow-up question, brother. May naging girlfriend po ako. Na bakla? Hindi po. Babae. Actually, Boss Chay, dito po kami nagkaalala sa live mo. Talaga? Oy, teka muna. Batiin ko lang muna to. Si Rex Sigayan. Good morning, Mama Rex. Siya yung nagtitinda ng Rex Pops Gears. Yan. Sa pier ka, Rex? Sa pier. Mura yung mga tinda niya na na mga gears na pang motor. Pati yung mga piyesa ng motor, meron din siya. Sige, tuloy. Nagkaroon ka ng girlfriend. Po, di pa rin po kami nagkaalala. Mas nauna po siyang nanood sa inyo. Mas una na kayo na-discover. Di matinu-tinu ngayon yung nakuha mo, no? Naman po, maayos naman. Kaso, ang bad trip lang ako lang time na bago siya umuwi ng Pilipinas. Nalaman ko na pinaimbestigahan na muna pala ako. Matalino siya. Walang nakaka-bad trip doon, brad. Matalino siya.
Di nga ako, ang nakaka-bad trip sa akin kasi, sa side ko, yung parang pina-background check niya ako, doon pa sa tao nung diligaw rin pala sa kanya. Takina, mas matalino siya, Brad. Takina, na pakinabangan niya pa yun. Wala akong nakikitang problema ron, Brad. Wala akong nakikitang problema ron. Bakit? Nanliligaw lang naman sa kanya yun. Ikaw nga yung sinagot eh. Oh, ano pa ba naman issue mo ron? Wala akong nakikitang problema ron. Siguro, problema niya yun dun sa nanliligaw sa kanya. Ginamit niya yung nanliligaw sa kanya para mapakinabangan niyan para ikaw ngayon yung i-background check niya. Siya lang ang may problema ron. Ikaw wala kang issue ron. Bakit? Nanliligaw lang naman yun eh. Di ba? Walang issue ron. Wala akong nakikitang problema ron. Siya lang may problema ron dun sa lalaki. Hindi sa'yo. Kung ginawa niya yun, ayan, takin na, bad trip ka talaga kung ginawa niya yun, tas sabay kayo. Okay naman, no? Kahit pa paano sumusunod naman sa akin, nag-o-obey naman siya sa akin. Ayos, de congratulations. Swerte. Kung sa akin nga lang, kung parang nanliliit pa ako sa kanya. Kasi wala pa akong napupundar na totally na sa sarili ko. Hindi kagaya nung sa kanya. May ipon ka Na naman. may pundar ka na. Sa ngayon, wala pa ako kasi nag-aaral at saka nagtatrabaho ako na sabay. Bakit ka nagjojowa nang wala kang kaipon-ipon? Tanginang yun. Alam mo, siya dapat nga yung mabad trip sa'yo eh. Diretso, siya dapat yung bad trip sa'yo. Nanligaw ka nang wala ka palang kapasidad para bumuhay ng pamilya kung sakaling mabuntis mo siya. Yun nga po ang Ikaw pa ngayon ng bad trip. Pakaramdam mo, naapakan yung pagkalalaki mo. Tanga, hindi ka pa lalaki hanggat wala kang ipon. kakapaayos ko lang din po kasi na itong bahay ko. Meron kaming lupa na parang kami po yung angka namin ng caretaker na ito, pamilya po namin. Yung dapat ipon ko, nasira yung bahay namin nung nagkaroon ng bagyo. Ito pong sa akin, ako nagpatayo na itong sa akin. Yun yung dapat ipon ko na inuna ko na lang muna ipagawa ng bahay. Hindi naman natin pinag-uusapan kung ano ginawa mo sa pera eh. Ang pinag-uusapan natin, may ipon ka ba o wala? Kung nabuntis mo yan, kaya mo bang panindigan? Doon nagkakatalo yun, Brad. Tinan mo, eto bad trip eh, nabuntis mo yan. O saan mo ngayon ititira? Diyan sa bahay ninyo, kasama ang pamilya mo. Anak ng patola ka. O ano ngayon? Ano ngayon ang mangyayari? Ikaw ngayon ang titira sa bahay nila. O tapos ngayon, sasabihin mo ngayon, may namama ka ng babae. Bakit? Ikaw nakatira sa bahay. Napag-usapan din ho namin yung about doon. Kung umabot man kami sa punto na magkasama kami, ayoko muna hanggat hindi ako nakakapagpundak ang sarili ko na nakita mo kalokohan mo. Kita mo? Kita mo kalokohan mo? Kung sakali magsasama kami, ayoko muna. Tamo? Kita mo kalokohan mo? Tangina, hatawin kita ng sombrero ko, makita ko. Hindi, ang napag-usapan ho namin, Brad, wala kang karapatan na magjowa pag wala kang pera. Tangina, basic principle yan eh. Wala kang karapatang magjowa pag wala kang pera. Bakit? Pag nabuntis mo yan, saan mo yung isasaksak ngayon yan? Sa pamilya mo? O ikaw makikitira sa kanila? Tangina. Ito sa akin po, nakabuod ako sa parents ko ng bahay, tsaka ng gustusin ko, nakabuod ako. Hindi mo naman bahay yan eh. Caretaker kayo dyan eh. Technically, parehas na lupa yan kung kine-caretakeran nyo. Tapos may bahay dyan. Wala namang pinagkaiba yan sa nakasampid ka pa rin sa magulang mo eh. Bakit? Yan din yun eh. Isang lupa lang yan eh. Pakikialaman pa rin kayo ng magulang nyo pagka dyan kayo nakatira. Ano ba? Tangina, lolokohin mo pa ako. Ang tanda ko ng to. Puta, tanungan ako ng Pilipinas. Maniwala ka sa akin, hindi mo ko mauuto sa ganyan. Kahit anong justification ang gawin mo, kung hindi mo kaya ibukod yung babae, huwag ka magjowa. Yun nga po rin lang iniisip ko nung bagong maging kami. Hindi, sa kakot hindi naman po. Ito naman na nagtataka ako, iniisip mo pala yun, bakit ka tumawid? Nagawa mo. Iniisip mo ba talaga? Una-una yung titi mo. Tangina, Brad. Ay, nako, Brad. Ay, nako. Ito naman babae, nagtataka naman ako, binackground check ka na, ginawa ka pa rin. Putang inang yan. Pambira kayong dalawa, nakikinig na nga kayo sa akin, parehas pa kayong tanga.
Putang inang yan. Nakakaburat ang puta. Alam nyo nang hindi ako pabor sa ganyan, no? Magjojowa ka na wala kang kapera-pera. Ang pera nasa babae lang. Putang inang yan. Tapos ngayon, magre-reklamo yung babae. Niloko ako. Bakit? Ano nangyari? Yung isa kasi sa mga fans mo, ano nangyari? Pinirahan lang ako. Bakit naman kasi pumayag kang pirahan ka? Hindi ko naman kasi alam. Alin ang hindi mo alam? Na ganun siya. Pero alam mong walang pera? Oo. Putang ina mo. Tang ina talaga. Sorry na, boss. Tang ina mo, ayusin mo ang sarili mo, Brad. Sinasabi ko sa'yo, ayusin mo ang sarili mo, hiwalayan mo yan. Kung wala kang ipon, manahimik ka. Itiko mo yung titi mo, putang ina ka. Nabuburat ako sa'yo. Ikalma mo yung titi mo. Unahin mo munang gumawa ng pera bago kumatetiti. Kamutin mo muna, ikaw muna mag-isa. Mariang palad muna yan, Brad. Di ka pwede magjowa pag wala kang wala kang anda. Anda muna bago jowa. No money, no honey, Brad. No money, no honey. Sige, follow-up question mo. Ano gagawin mo dyan? Hiwalayan mo. Tangina. Hindi ko kaya... Babanat ka pa sa akin. Yun nga, ikaw ang pinag-iisipan ko bago naging kami. Pero nagdesisyon ka pa rin. Pinag-isipan mo ba talaga yung desisyon na yan? Nakakaburat ang puta. Parang wala kang naintindihan galing sa akin, no? Tang inang yan. Meron naman, boss. May isang taon na ako nakikinig. O, putang ina mo. Alam mo naman pala eh, di ba? Alam mong tutol ako sa pagjojowa pag wala kang pera eh. Tang inang yan. Agawa mo. Agawa mo. Alam mo, ito ang mangyayari dyan, Brad. Diretso na kita. Ito ang mangyayari dyan. Lilipas ang panahon, hingi ka pera dyan. Bakit? Kasi, syempre, di ba, hindi mo makakatiis yung babae, wala kang kapera-pera, gagawa siya ng paraan para may pera ka. Hanggang sa mapunta ka na ngayon sa cycle of cycle of... Trabaho naman po. Hindi naman natin pinag-uusapan kung nagtatrabaho kayo. Pinag-uusapan natin ipon mo, Brad eh. Lahat naman ng tao nagtatrabaho eh. Lahat naman ng tao dumidiskarte eh. Pero pag hindi ka pa marunong mag-ipon, tang ina, Brad. Puta, simpleng pag-iipon pa nga lang, hindi ka pa marunong eh. Sabihin, pinagawa ko kasi ng bahay. Bakit? Sino ba kasi nagsabi sa'yo na magpagawa ka ng bahay? Di ba nga ako tututol-tutol sa pagpapagawa ng bahay? Pagka pang personal, pwedeng pwedeng pag-antay muna. Mauna muna magpaikot muna ng pera. Una muna pagpapaikot muna ng pera. Gamitin muna yung pera sa kapaki-pakinabang na pinagkakakitaan din at the same time. Hindi para sa kapritsyong kailangan may sarili ka pang bahay. Para saan yung sariling bahay na nandun din naman sa parehas na lupa na kinecaretakeran nyo? Para meron kang privacy para makakantot? Putang inang yan. Nako, Brad. Napakatanda ko na. Hindi mo ako maloloko. Ay, nako. Privacy lang yan para makakantot ka. Lumang tugtugi na sa akin yan. Pero walang pinagkaibahan doon sa nakasaksak pa rin kayo sa magulang nyo. Bakit? Ilang lakad lang. Bahay ng magulang nyo na yun eh. Ilang lakad lang. Bahay ng magulang nyo na yun eh. Paano ngayon kayo bubukod doon? Diba? Gumagawa kayo ng sakit ng ulo na kayo rin yung mamomroblema pagdating ng panahon para wala kayo natutunan sa akin. Ay, nako brother. O sige, follow-up question mo na. Hindi na kita sasabunin. Alam mo naman na yan. Tanga na, malaki ka na. Baka nga malaki ka pa sa akin. 5'5" lang naman ako eh. Hanggang doon laki na yan ng magulang eh. Okay. Hindi tayo nakapag-cherry-per eh. Sige, follow-up question. Sa ngayon po wala. Kasi na lang po, pagka yung mismong eksaktong address na lang po niyang... Andito kami sa Domsa Viewpoint sa Angon Rizal. Domsa Viewpoint sa Angon Rizal. Tangina, ang ganda ng umaga rito. Tinan nyo. Ang ganda, papakita ko sa inyo to. Ang ganda ng umaga rito. Gusto na po kasing personal kaming dumalaw sa inyo magpakasalamat. Kasi dito nga po kami nagkakilala. Tangina nyo. Papasalamat pa kayo sa akin, mapuki ng ina nyo. Naging magjowa kayong hayop kayo nung wala kang kapera-pera. Putang ina mo, tapos magpapasalamat ka pa sa akin. Baka sapakin ko noong mo. Tangina to. Kinang ina mo, putang ina talaga. Hindi kakilala ako dito. Aya. Tangina ka kasi. Buburot ako. Tangina mo.
Nagpaayos pa talaga siya ng sarili niyang bahay. Nasaan yung bahay? Doon din, nakasaksak din sa lugar ng nanay. Utang ina talaga. Tang ina. Bahala ka sa buhay mo, tang ina mo. Ikaw rin naman ang mga problema niyan eh. Ako, hanggang pagmamalasakin lang kaya akong gawin sa inyo eh, di ba? Hindi naman to parang religious organization. Kailangan pagpaalam nyo pa sa akin yung mga putang inang kantutan ninyo eh, di ba? Eh, bala kayo. Kayo rin naman mga problema dyan. Maniwala kayo sa akin. Kayo rin naman mga problema dyan. Sino ba yung ginawa mo ron sa mga yun? Yung seafarer na babae? Hindi po, hindi. Nakakala ko yung seafarer yung nakuha mo eh. Sabi ko, tangina, sabi ko sa isip ko, putang ina mo, jackpot. Saan nagtatrabaho? Nag-DH po siya sa Dubai. Okay lang. Parehas lang pala kayong walang pera. Surefire yan. Parehas din kayo walang pera. Uubusin niya rin yung pera na yan. Paglipas ng panahon. Sabi mo, paano mo nasabi, Chester? Siyempre, tangina, nag-jowa ng walang pera. Kanino ba mauubos yung putang inang pera na yun? Siyempre, sa jowa na walang pera. Ay, nako. Follow-up question. Sige na, go. Okay na po. Okay na po ako dun. Salamat po. Sige na, puta ka. Bahala ka sa buhay mo. Bye-bye. Salamat po. Tangina ka. Nakakaburat ang puta. Okay. Babae naman tayo. Burat ako sa putang inang yun. Alam nyo naman tutulog ako sa pagjojowa ng walang pera. Putang inang yun. Good morning, Jam. Good morning, sir. Ba't ang aga mo? Alas 6 pa lang ah. Kailangan maaga gumising. Okay, sige. Taga saan ka ba? Taga Antipolo. Tipolo. Okay. Anong tanong mo? Gusto ko lang marinig yung explanation mo regarding sa Bible. Sa Genesis. Okay. Nung pinalayas si Cain at nag-asawa. Napangasawa niya, kapatid niya rin eh. Paniwala ng iba, parang may pre-Adamic race daw, pre-Adamic race. Hindi, kung mababasa mo dyan, yan yung panahon na marami ng tao. Paano maraming tao? Maraming anak si Eva at saka si Adan. Hindi lang naman dadalawang piraso lang ang anak ni Eva at Adan, tapos pinatay pa yung isa. Tapos parehas pa lalaki yun. Hindi ganun. Hindi ganun. Tira mo, isipin mo lang yung konsepto ha. Utos sa kanila, magpalaanakin, magpakarami. Di ba? Pakarami, palaanakin. Ngayon, kapag ikaw ngayon, babae ka, tapos asawa mo, dalawa kayo sa mundo, tapos ang utos sa inyo, magpakarami, magpaalaanakin, dalawa lang anak mo. Tapos parehas pa lalaki, pinatay pa ng isa yung kabila. Hindi ganun. Hindi ganun. May mababasang isang talata, nasa Genesis din. Assignment mo na yan, hanapin mo. Walang walang 10 chapters, makikita mo, imposibleng hindi mo makita. Si Adan nabuhay ng 800 something o 900 something, tapos nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. May talata niyan, nakasulat mismo yun. Nagkaanak siya ng maraming babae, nagkaanak din siya ng maraming lalaki. 800 plus ang mga edad nila. 800 years, mahigit. Tapos, maraming naging anak. Obviously, doon na rin makikilala yung isa sa mga anak nila. Wala namang pre-Adamic race eh. Sabi ng iba, pre-Adamic race daw. Hindi totoo may pre-Adamic race. Bakit? Kasi, ang mababasa mo sa Biblia, nakakahon yung sangkatauhan. Si Eva, ang naging ina ng lahat ng nabubuhay. Nasa isang talata ng nasa isang talata ng Genesis. Tapos sa isang talata naman ng unang Korinto, si Adam. Ang pinakaunang taong ang unang taong si Adam. So si Adam ang unang tao, tapos si Eva naman ang ina ng lahat na nabubuhay. So ibig sabihin, nakakahon na dun. Dalawa lang talaga pinanggalingan ng mga tao. Walang pre-Adamic, walang si anong pangalan to? Merong isa pa yung si Judith, ganun. Merong Judith pa sa Biblia eh. Judith sa Biblia. May Judith na conspiracy theory. Meron daw Lilith. Sino ba yung Judith? Alam ko yung Judith pala yung pag magbabayad ka ng utang mo, Judith, katapusan. Ang kabit-bahay ko yan. Lilith. Yeah, Lilith. Hindi totoo yung Lilith. Judith, mga bayaran. Lilith. Tangina Judith. Judith, hindi Lilith. Hindi totoo yung Lilith. Hindi totoo yun. Hindi, wala akong mababasa Lilith sa Biblia. Kasi sabi ng mga iba, tinanggal yung Lilith.
Palagay nyo ba sa dami ng kalokohan na nakasulat sa Biblia, katulad ng sobrang daming asawa ni Solomon, katulad nung si David ang inasawa yung asawa ng isa sa mga tauhan niya, tapos pinadala niya sa gera para mamatay doon. Yung palagay nyo ba, yung mga yun, dakilang mga tao yan, si Solomon at saka si David. Kung totoong ini-edit ang Biblia, sana unang tinanggal yun. Ano kayo? Diba? Sana unang tinanggal yun. Siyempre, common sense ka. Hindi nakasulat. Kung totoo yun, di ba? Kung totoo yun, dapat nakasulat sa Torah. Kung hindi nakasulat sa Torah yun, tas alam pala ng mga unang mga Ebreo yun, hindi ba sila magwewelga? Hindi, nakasulat dyan, Lilith. Bakit wala Lilith? Di ba? Hindi ba sila magagalit nun? At sino naman ang magtatangkang mag-edit sa Torah? Sagradong libro yan ng mga Ebreo. Sipin mo yun, sino mag-e-edit niyan? Baka kahit si Moises ang mag-edit niyan, hindi pumayag yung mga tao na i-edit yan eh. Diba? Meron daw ikaw, Lilith. Wala naman nakasulat sa Biblia ang Lilith. Saan ang galing yung Lilith na yan? Diba? Ganun yung konsepto eh. Inimbento lang ng mga tao yung Lilith na yan eh. Wala naman sa Torah yan eh. Yun ang sagot ko ron. Kuha mo yun? Opo. Yun. Follow-up question, sister. Narinig ko to sa isa sa mga matatandang nakausap ko. Oo. Ganito din ba yung concept mo? Ang kamatayan, hindi kinakatakutan, kundi pinaghahandaan. Wala naman kasing sense na matakot ka eh. Darating yan eh. Diba? Gets mo yun? Parang ano yan eh. Isipin mo, parang Judith. This time tama na ako. This time tama ako. Di ba nakakatakot magbayad? Ba't kinatatakutan? Ba't hindi mo nalang paghandaan? Alam mo naman, darating din naman ang bayad ng renta, bayad ng ilaw, bayad ng tubig, pagkain, at kung ano-ano pa. Alam mo, kailangan magbabayad. Kaysa katakutan mo, kasi may mga tao kinatatakutan yan in case hindi nyo alam eh. Di ba? Lalo na pagka hindi ka handa, di paghandaan mo na lang, para hindi ka mahirapan. See? Parehas ng konsepto yun. Ako naman, mas prefer ko na paghandaan. Hindi ako masyadong fan talaga ng takot-takot eh. Sorry hindi ako masyadong fan ng takot-takot. Taka na, dumating na ako sa punto ng buhay ko na dahil hindi ako natatakot sa kamatayan, hindi na rin ako natatakot sa kahit na anong bagay bukod sa Diyos eh. Ang kinatatakutan ko na lang, yung maabutan ako ng kamatayan, hindi pa ako handa. Yun ang kinatatakutan ko. Di ba, kaysa katakutan ko yun, andun na lang ako sa pinaghahandaan ko. Wala akong makitang sense sa takot eh. Wala akong makitang sense sa takot. Kasi yung takot na yan, may pakinabang yan in case di nyo alam. Ang pakinabang ng takot, back in the old days, Stone Age pa, survival yan eh. Yung konsepto na may kumaluskos ng konti sa mga bushes sa gilid. Syempre, kakabahan ka na nun. Bakit? Baka hayop yun na pwedeng kang kainin. Diba? So, kailangan niya yun, yung takot mo, yun ang ngayon na magda-drive away sa'yo, paalis dun. Delikado ka ron eh. Diba? Ganun yung konsepto eh. Ngayon, ang basic principle naman sa akin, tapos naman na yung mga panahon na yun eh. Diba? What could go wrong? Lalo na, pag hindi ka takot sa kamatayan, ano pang bagay ang katatakutan mo bukod sa Diyos? Diba? Mas malaya ang buhay pag hindi ka takot at pinaghahandaan mo na lang lahat ng bagay. Let's just put it into that context na mas malaya ang buhay pag hindi ka takot at pinaghahandaan mo na lang lahat ng bagay. Ipis daw. Hindi ako takot sa ipis. Umiiwas lang ako kasi nangangagat ang ipis eh. Ito rin, yung mga bubuyog dito, hindi ako takot sa bubuyog, umiiwas lang ako kasi nanunusok ang bubuyog. Yun nga isang empleyado ko rito, tinusok sa daliri eh. Parang 3 araw na yata, hanggang ngayon, nandun pa rin yung stinger eh. Yung barb, nasa loob pa rin ng daliri niya yung tusok eh. Hindi mailabas ng katawan niya, kaya hanggang ngayon, namamaga pa rin yung daliri niya eh. 3 araw na mula nang tinusok siya ng bubuyog eh. Hindi ako takot, umiiwas lang ako kasi alam ko yung damage na kayang gawin sa akin. Ganon. Lahat ng lumipad na lahat, wag lang ipis. may ipis daw kasi feeling butterfly. Follow-up question, sister. Ang ganda talaga nitong pusa na to. Hello, ang ganda mo naman. Hello. Shiny. Last na lang po. Sige. Kung kilala mo ba si Francis Chichester, yung isang sailor? It doesn't ring a bell. Sino siya?
Ang kilala ko, si Francis, yung taga rito. Francis! Dami mo na namang pera. Bilang na naman ang bonus. Bilang na naman ang bonus. Gustong-gusto kasi ni Francis na nagbibilang eh. Tapos tawa ako ng tawa sa kanya. Ito muling bonus, 500 pesos lang naman yun. Ang ginawa ko, 100, 50, tapos 20. Tapos pinag-jumble ko. Jumble ko. So, bibilang siya. May mga butal. Tapos nung nalilito na, Francis, may pahabol, 10 piso. Tawa talaga ako kay Francis eh. Tawa talaga ako kay Francis. Tapos na nakakatawa rin, pag nagbibilang siya, laging nawawala sa bilang. Tawa ako kay Francis. Hindi ko kilala si Francis Chichester eh. Sino ba yun? Baka siguro malayong kamag-anak ko. Di ako sigurado. Inigit niya ang buong mundo eh. Talaga? Base lang sa mga nababasa ko. Oo. Ang nabasa ko kasi na gumawa ng ganun, si Magellan, kaso napatay natin siya eh. Ang alat, no? Takin nalilibutin yung buong mundo, kaso napatay ka sa Pilipinas. Bad trip, tang-inag yan. Siguro sobrang bad trip ng mga Spaniards nung panahon na yun, eh, no? Tang-ina tayo, sana yung pinakamakakakalibot sa buong mundo, putang-ina, napatay yung tao natin sa Pilipinas. Kaya bad trip sa atin, sinakop tayo. Pala matatapos yung buhay. Oo, sinakop tayo tuloy ng 400 years eh. Sobrang bad trip siguro sa atin, ganun. Sobrang bad trip. Tangina ganyan. Sabi siguro nung hari doon sa tangina nyo. Kinakina nyo, pinatay nyo yung putang inang lilibot sana sa buong mundo. Sige, sakupin natin yung mga putang inang Pilipino na yan. Kahit ang layo-layo sa atin. Ang layo-layo natin doon sa kanila eh, no? Tapos tayo natripan sakupin. Tangina yan. Hindi ko rin mag-gets yung logic behind eh. Hindi naman talaga dito ang punta nila eh. Ang punta nila Spice Island eh. Ganun ba? Spice Island, hindi dito sa Pilipinas ang punta nila. Tapos napagkaman nila ng Spice Island ng Pilipinas. Oh, Spice Island ang punta nila. Hindi ko alam kung saan banda yung Spice Island na hinahanap nila eh. Pero ang sinasabi, hindi daw dito sa Pilipinas yung Spice Island na hinahanap. So, ibig sabihin, ang nangyari, nagkamali sila. Dito napalapag. Ako naman, nagtataka, nagkamali ka na nga ng pinaglapagan. Sinakop mo pa yung pinagkamalian mo? Ano ba namang kalokohan yan? Hindi ko rin alam kung ba't nagkaganon eh. Hindi ko rin talaga alam ba't nagkaganon. Hindi pa matalik na magkaibigan, sir, si Lapu-Lapu at Magellan nung umpisa. Hindi magkaibigan yan. Kahit nung umpisa. Paano magiging magkaibigan? Eh, pumunta nga rito, tas gusto tayo sakupin. Kaya nga nagpatayan eh, oh. Kaya nagpatayan sa Mactan eh. Yun. Ayan oh, sabi, Indonesia daw Spice Island. Nagkamali talaga sila ng pinuntahan. As in, nagkamali lang sila ng pinuntahan. Dito sila lumapag, akala nila dito yung Indonesia, yung Spice Island na tinatawag. Yun. O tapos paglapag dito, napatay tuloy natin yung magta-travel sa buong mundo. Nag-inaalat mo nun. Siguro sobrang bad trip sa atin ng Spaniards. Putang ina nyo, padala kayo ng mga putang ina ron. Pinatay yung putang ina natin. Follow-up question, sister. Wala na po. Okay. Sige. Salamat ng madami. Bye-bye. Dali. Ito si Brian. Ito, napakatapang nitong putang inan to eh. Ang tapang nitong... Akit kaya muna natin to. Pagbigyan muna natin to. Tagal baser na to. Bunutin ko lang muna itong microphone. Akit natin itong Brian Nonless. Comment niya dahil mong kuda. Ito sobrang tapang nitong putang inan to eh. Acro kasi eh. Ewan ko dyan. O, dali, inaakit ka na. Sige na. Inaakit ka na, dali. O, nasa na? Nawala. Hindi. Araw-araw lasing. Araw-araw ko mag-comment sa akin. Ah. Sige. Ano na? Ito tatapang-tapang na to. Tapos ngayon, ayaw mong umakyat, di ba? Brian Nonless, ano na? Tatapang-tapang to sa akin eh.
Iakit ko daw ika siya, magdidebate daw ika kami. Sabi niya ganun, didebate. So, sige na, inaakit na kita kayo, Brian Nonless. Tingnan natin, tapang mo, dali. Wala. Oh, wala. Yung pinagmamalaki mong tapang, wala. Oh, hihina talaga yung boses. Sabi na humina daw yung boses. Hihina talaga. Tinanggal ko yung microphone eh. Tinanggal ko muna yung mic para lumabas ito yung speaker, yung ano, yung sasabihin ni Brian Nonless. Sobrang tapang na ito, litik na ito eh. Bakit kailangan tanggalin yung mic? Kasi Oy. Hindi siya makakapaglabas ng audio galing dito kapag kami nakasaksak na mic. Oo, ganon yung konsepto. Oo. Tangina, nag-enjoy ako. Lumiwanag na. Kuha pa nga tayo ng isa pang ano. Lagpas na kayo sa 1 hour, sir? Wala laman soft drinks. Meron pa yan. Meron pa yan. Pasok na ako sa school cup. Okay, pasok na. Ingat ka. Babae ulit. So. May mga tao talaga, sobrang tapang lang sa type-type eh. Chat-chat. Pero pag harapan na, olats. Brian Nonless ka pa. Good morning, sister. Taga saan ka? Wala. Okay. Abi. Pagtapos yan, sir, diretso pala yung kinakain niya. Hindi. May mga tao akong taga-Pamalengke. Good morning, Abi. Taga saan ka? Hello, good morning. Taga saan ka? Taga Bacolod po. Bacolod. Okay. Ano tanong mo? Yes. Ano po masasabi niyo doon sa mga pamilyang kinukonsente pa kahit mali na yung ginagawa ng kapamilya nila? Ay, may mga ganun talaga eh. Lalong napapasama yung kapamilya nila pagka ganun. Pati buong pamilya nila napapasama. Ito naman, parang katulad nung kay Lakas Tama. Di ba, nakita ninyo yung kay Makagago. Check niyo yung page Makagago, maintindihan nyo. Yung kay Lakas Tama, yung nanay nun, grabe, nagsisisigaw. Talagang galit na galit talaga. Galit na galit kay Makagago, galit na galit kay kung sino-sino, kung kani-kanino, without considering na puta yung anak nila may diferensya. Eh, nasobrahan ng pangungonsinti. Nasobrahan ng pangungonsinti. Yan ang nagagawa kapag sumobra ng pangungonsinti. Umaabuso rin yung tao. Umaabuso yung tao. Alin lang naman sa dalawa yan eh. Ang maglalapat ng batas dyan, either magulang niya, o yung batas talaga mismo sa ng estado. Ang worst niyan, ito mas worse. Yung batas ng kalsada maglapat sa kanya. Tangina, magpapantay talaga paa mo pagka batas ng kalsada naglapat sa iyo. Hindi ganoon kasimpleng hindi ganoon kakomplikadong mapatay in case hindi niyo alam. Hindi ganoon kakomplikadong mapatay at sa sobrang dami ng mga cold cases, hindi mo gugustuhin maging isa ka ron sa mga yun. Hindi mo gugustuhin maging isa ka ron sa mga yun. Sa akin, simple lang yung konsepto. Lagi at lagi rin may maglalapat ng batas dyan. Kung hindi man batas ng estado, batas ng kalsada ilalapat dyan. So ako, hindi ako kinakabahan sa ganyan. O, tignan mo, malapit ng malapatan ng batas ng estado si Mamaril. Yung ginawa niya sa akin pag nanakaw ng 150,000. O, malapit ng malapatan ng estado yan. Makikita ninyo. Papakita ko sa inyo yung proseso. Legal na po. Oh, legal. Dadaan tayo sa legal. Kasi hahanapin ng tao yan eh, di ba? O, doon tayo sa legal. Follow-up question, sister. Hindi ganito po kasi yun. Kapag kasi pinagagalitan ko yung partner ko, lalo na dun sa malayo kasi Saan gagaling yun? Saan gagaling? Dali lang. Wait lang. Mabilis lang to. Hindi ko alam kung saan gagaling yung audio. Parang dito yata sa ano. Dali, mabilis lang to. Yan. Hello.
Narinig mo ako? Yan, okay. O, sige, tuloy. Nagulat ako, biglang may tumugtog, hindi ko alam kung saan galing. O, sige, tuloy. Ganito po kasi yun, kapag pinapagalitan ko po yung partner ko, palaging yung pamilya niya po, yung parang sinasabihan po nila ako na normal lang daw magabihan yung umuwi kasi lalaki yun, pag babae, di pwedeng magabihan kasi dapat babae siya, nasa bahay lang, dapat nasa anak lang. Pero pag lalaki, okay lang gumala kahit anong oras umuwi, ganun. Ang tanong ko Dapat naman daw kasi po di sa'yo, ako bakit ka magalit. kasi pumili ng mamas boy? Pagkakamali Di mo... po, wala po siyang mama. O, di pumili ka ng papas boy? Wala po siyang wala po siyang nanay tsaka tatay. Puro po yung mga tita niya, ganun lang po. Oh, ba't ka nga kasi pumili ng ganong klaseng hindi pala makakalas sa mga tita? Oh, 'di ba? Smile ka ngayon. Tangina, pag ganyan pa yung lalaki, nakaasa pa sa kung sino-sinong mga kamag-anak niya at hindi kayang kumalas. Puta, wag kayong pipili ng ganyan. Tangina, tignan mo ngayon yung sakit ng ulo na dinulot sa'yo ng maling pagpili mo ng lalaki. Nakita mo? Mali na nga yung pili mo ng lalaki kasi gabi-gabi, umuwi ng sobrang gabi tapos hindi mo alam kung saan nanggagaling. Mali pa yung pili mo dun sa putang inang konsepto na nakadikit pa pala sa mga tsahin yan. Mas malala nga yung mga tsahin kaysa sa, sa sariling tatay. Siguro yung tatay kahit papaano medyo hindi pa kukonsintihin yan eh. Pero nakita mo naman, puta mga tsahin-tsahin lang yan eh. Pero nakikialam. Nakita mo? Ako naman, ang tanong ko sa'yo, ba't ganyan kasi yung pinili mo? Wala kang signal, sister. Nagpuputol-putol ka. Wala kang signal, nagpuputol-putol ka. Kailangan mong kumuha muna ng signal. Nagpuputol-putol ka. Sige, testing uli natin. Ba't ganyang klase ng lalaki pinili mo? Good morning, Boss Parak. Good morning. Mahal na mahal ko si Boss Parak eh. Abi, ano, kamusta signal mo? Kaya pa? Hello? Yan, okay na. Oh, okay, tuloy. Okay na po. Tuloy. Yan, okay na. Ayos na. Ganito, O yun, bakit ganong klase ng lalaki pinili mo? ganito po kasi, 8 years in a relationship kami. Ayos naman po siya until nanganak ako. Tapos bumukod kami, nagpagawa kami ng bahay. Nako. Noong una po kasi doon kami nakatira sa magulang ko. Nung bumukod na po kami, doon po nagsimula. Nung magkaanak kami, doon po nagsimula lahat ng sakit ng ulo ko sa kanya. Biglang gabi na siya umuwi, di nagpapaalam kapag umiinom, ganun po. Doon lang po nagsimula. This year lang po. Nung first 7 years namin, wala po siyang ganun. Pagkasaway ko, makikinig agad. Kaya akala ko, okay na yun na siya yung tatay ng anak. Curious ako. Bakit parang ang tunog sa akin, parang nagmamagulang ka dun sa asawa mo? Kasi ang terminology mo, sinasaway mo, pinagagalitan mo, ganun ang term mo eh. Kasi po, pinakikinggan ko yung terminology mo may diferensya. Yung mga bagay na ikinakabit mo sa asawa mo, dapat yan sa bata ikinakabit, hindi sa asawa. Pinagagalitan ko yung asawa ko, sinasaway ko yung asawa ko. Mga terminology na ginagamit sa anak yan eh, sa bata eh. Tama. Bakit gano'n? Para din po kasing bata. Ba't ka kasi pumili ng gano'n? This year lang po siya naging parang bata. As in, yung first 7 years po, matured siya doon. I-check mo rin, baka nanggaling sa trabaho? Hindi kaya nanggaling sa trabaho yung mga kasama niya? Hindi po. Hindi, yung mga kasama niya mag-inom. Yung mga kasama niya po mag-inom, yung mga kapamilya niya lang din po doon. Kaso nga lang, yung kinakainit po ng ulo ko, yung mga kapamilya niya po yun, medyo malayo po yung dito. Tapos yung daanan po, yung parang
para siyang sapa na malakas yung agos ng tubig. Kaya ayaw ko pong umiinom siya. Ayos lang po sa akin na umiinom siya. Basta yung katampaman lang. Tapos yung ayaw ko lang po, yung uminom siya ng sa malayo. Yung doon po, yung uminom, tapos umuwi ng lasing. Kasi po, yung sinasabi ko, pag may masamang nangyari sa kanya, wala naman po. Yung mga kasama niyang uminom po, di naman po yung tutulong sa kanya, di ba? Di, painumin mo muna ng tubig dun sa sapa. Niloko lang kita. Alam mo, medyo komplikado yung problema mo kasi ngayon lang lumitaw yung ganyang pattern eh. Medyo komplikado yung problema mo kasi ngayon lang lumitaw yung ganyang pattern. Pero pagka sinasaway mo siya, sige, gamitin ko na rin yung salitang sinasaway. Sa'yo galing yun eh. Ano sinasabi niya sa'yo? Sinasabi niya po, dapat daw, wag akong ganito. Sinasabihan niya po, dapat, wag daw akong, mga tawag dito sa Tagalog. Pakialam, gano'n? Dapat daw po, di ako yung dapat daw po, hindi daw po ako yung, tawag yun? Kalimutan. Ganito na lang. Samahan mo na lang siya. Hindi naman po pwede kasi yung baby ko po maliit pa. Oo. Tapos yung dadaanan. Yun na mismo yung punto. Pag nakikita niya na yung inconvenience na sasamahan mo siya, titigil yan. Nakita mo yung punto? Na, hindi, okay, sige, hindi ako pumapayag na ganun eh. Bakit? Syempre, safety mo lang yung naalala ko. So, wala ako ngayon choice. Sige, pag magiinom kayo doon, sasama kami ng anak mo. Pag nakita niya yung laki ng sakit ng ulo na idudulot nun, hindi titigil yan. Alin lang naman sa dalawa yan, titigil yan o hihiwalayan ka. Yung problema po kasi doon. Isa rin sa mga consideration na kailangan mong ibigay sa asawa mo, yung konseptong kapag ka nagtrabaho siya, kailangan bigyan mo ng kalayaan na makipag-inuman sa mga kamag-anak niya. Mas okay nang sa kamag-anak yan nakikipag-inuman kaysa sa mga babae. Oh. Yun na nga po. Sinapayagan ko po siyang uminom. Ako pa nga po bumibili ng iniinom nila kung minsan eh. Pinapayagan ko po siya. Yung ayaw ko lang po is yung lasing na lasing siya, tapos gabi na siya umuwi. Kasi nga po yung daanan. Doon mo lang patulugin kapag ka nasobrahan ng lasing. Kamag-anak naman yun. Di rin po nakikinig eh. Umuuwi din. Umuuwi ng madaling araw, 1 a.m., 2 a.m. You have to consider na lalaki siya. May punto nga naman. You have to consider na lalaki siya. Ano ibig sabihin? Kaya niya sarili niya. Pero ang pinakamabigat dyan na hindi mo gugustuhin, yung konsepto na na pinaghihigpitan mo ng sobra tapos hiwalayan ka dahil dun. Supposed to be dapat schedule yan. Kung kailan lang pwede. Pero hindi pwedeng gabi-gabi. Gaano ba kadalas yun? Sa isang week, minsan 4 na beses. Patay, putang ino mo. Dalas. Ang lakas. Tapos po, ganito yung nirarason niya sa akin pag di siya nagpapaalam. Sasabihan niya ako na, di ako nagpapaalam kasi alam kong di ka papayag. Alcoholic na ba yun, sir? Oo, alcoholic na yun. Kasi, tinan mo, nakaka-istorbo na sa pamilya yung pag-inom niya. Masakit na nga sa ulo yun eh. Gaano ka kasigurado na doon lang talaga pumupunta sa mga tsahin yun? Alam ko po kasi may mga kilala po akong nandun, tapos yun po yung magsasabi sa akin na nandun siya. Kamag-anak eh. Trouble mo dyan, kamag-anak yun. Tangina, makaka-conflict ka talaga dyan. Masakit sa ulo yun. May trabaho ka ba? Ako po na wala kasi breastfeeding ako, di ko po maiwan yung baby ko. Patay. Lalong masakit sa ulo. Lumalabas ang kalokohan, sir, pag bago panganak, Hindi naman. Hindi naman. Kung ako yung nasa ganyang sitwasyon, babae ako, hindi kasi talaga ako papayag ng ganun eh. Ang gagawin ko siguro, kung ako yung nasa ganyang sitwasyon, sasamahan ko na lang. Inconvenience o inconvenience. Pag nakita niya ngayon yung inconvenience, titigil siya.
Masakit sa ulo. Problema po doon, minsan po, di po nagpapaalam, bigla na lang aalis, sasabihin sa akin na may pupuntahan lang ako, ganito, ganyan. Sasabihan ko po siya na huwag kang mag-inom doon, umuwi ka ng maaga, tapos umuwi po 1 Sa a.m. ganyan. kahit nagsabi na siya, Oo, sa ganyan. Di ako iinom. Teka, kasal ba kayo? di pa po. Patay. Sasabihin ko sa kanya, sasabihin ko sana, sa ganyan, mapapakinabangan yung mga ninong at ninang eh. Yan talaga pakinabang ng ninong at ninang sa kasal eh. Technically, counselor nyo yun eh. Sa mga ganyang pagkakataon, wala kang choice ngayon kundi sumangguni sa kung sino man yung pwedeng mamagitan sa inyo. Kasi hindi na sumusunod sa iyo eh. Diba? Hindi mo na nakukuha yung Provider ba tong lalaki na to? Provider naman po siya, masipag po siya kapag trabaho na. Wala po kung ano, Talaga kasi yung kahit naman, safety niya. oo. Kaso ka lang po, kapag pinagsasabihan ko, yung mga tito niya, nakikialam, sasabihan ako, wag ko dapat daw ganito, ganyan, kasi lalaki naman daw Alam mo, mas maganda nga ito, diretso. Ito mas maganda, diretso. Para wala na lang sakit ng ulo, pabayaan mo na lang siya. Provider naman siya eh. Di ko rin naman po magawa kasi tuwing 7 p.m. kapag wala pa siya, yung baby ko kasi hinahanap din siya. Makapapa kasi to. Hindi naman na problema yun eh. Eh di maging makamama yung baby yan. Nagtataka naman ako sa inyo, bakit yung kayo pa sumusunod sa baby? Di ba? Dapat kayo masunod sa bata. Umiiyak, okay. Eh di pabayaan mong umiyak. Wala naman damage na magagawa sa bata yun kung umiyak ang bata eh. Nakakalakas pa nga ng bagay yun sa bata pagka umiiyak ang bata. Hindi naman pwedeng habang buhay umiyak ang bata eh. Titigil din yan. Wala kang choice eh. Ano option mo? Diba? Sabi ko nga sa'yo, samahan mo. Eh sabi mo, hindi pwede. O ngayon, ano ngayon ang mangyayari? Lahat na lang ng resolution na ilalapat ko dyan, sasabihin mo, hindi pwede. Sasabihin ko sa'yo, lapit ka sa counselor, barangay. Ano ang mangyayari sasabihin mo? Nakakahiya. O ano ngayon ang kaya ko ilapat para sa'yo? Ano kaya ko itulong sa'yo? Sasabihin ko sa'yo, pabayaan mo na lang. Sasabihin mo, hindi rin pwede. O edi ngayon, ang labas ngayon, magpapaikot-ikot lang tayo. Lahat ng suggestion na sasabihin ko sa'yo, sasabihin mo, hindi pwede. Provider naman eh. Di pabayaan mo na lang. You only have 2 options. Ang option, well, 3 options actually. Maliban na lang kung may ibang pang maisip yung audience ko. Ang option na nakikita ko, option A, pwede mong samahan para makita niya yung inconvenience sa'yo nung pagsama sa kanya. Hinahanapan mo ng butas yun, sasabihin mo, tumatakas. Sasabihin mo rin, inconvenience sa'yo. Okay, we go to option B, pabayaan mo. Okay, hindi rin pwede. Baka kasi, delikado. We go to option C, punta kayo sa barangay para pagkasunduin kayong dalawa. Option D, hiwalayan mo. Kung lahat pala yun, hindi pwede, ano ang gagawin? Wala, kasi lahat na lang ng resolution, hahanapan mo ng butas eh. Definitely, sa'yo na may diferensya. Tama. Hindi mo makukuha lahat ng gusto mo sa buhay. Let's just put it that way, Abby. Hindi lahat ng bagay makukuha mo. Ngayon, it's time to woman up, kung meron man ganun. You have to stand up and be the bigger person. Kung nag-iisip bata, edi ikaw ang mag-iisip matured. Diba? Panindigan mo na lang yung anak mo. Tapos, pakinabangan mo na lang yung pera ng asawa mo. Kung mamatay siya sa pag-iinom, problema niya na yun. Kaya sabihin mo, paano naman yung sustento ng bata pag namatay siya? Wala ka magagawa. Anong gagawin mo? Pigilan mo. Tapos pag nag-away kayong dalawa, wala namang kayo magagawa. Pero hindi mo kayang pilitin yung isang tao na katulad niyan. Bakit? Isip bata nga eh. Siya naman pumili kasi. Diba? Wala kang ibang option kundi pabayaan siya o sumama ka doon o dumaan kayo sa barangay o hiwalayan mo. Yun na yun. Yun na mismo. 4 na option. Pili ka na lang ng isa. Lahat yun may problema. Lahat yun masalimuot. Lahat yun mahahanapan mo ng butas. Pero hindi mo makukuha lahat ng gusto mo dito sa mundo. Congratulations. First time mo na maiintindihan mo na hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. Yun. Gets mo? Yes po. Okay. Yun na mismo. Okay na. Resolbado na yung problema mo. Pipili ka lang dun sa 4 at lahat yun masalimuot at lahat yun hindi talaga pabor sa'yo. Pipili ka na lang ngayon ang pinaka-optimal resolution. Ako, ang suggestion ko, ako yung nasa ganyang sitwasyon, sasamahan ko. Inconvenient? Oo, inconvenient. Pero pagka sumasakit na ulo niya, dahil karay-karay mo yung bata, karay-karay ka rin niya, di tumigil siyang putang ina siya. Diba? So mo, tali mo sa bahay, dagdag mo na yun, pang-5 option, tali mo sa bahay.
Eh, ayaw nga eh, di ba? Ano gagawin mo? Wala, hahanap ka talaga ng option na hindi papabor sa'yo masyado, pero at least kahit paano magagawan mo ng resolution. Di ba? At least may nagawa ka. At least nasubukan mo lahat. O tapos ngayon, wala kang choice, di pabayaan mo na lang siya. Kung mamatay man siya sa pagpunta-punta doon, kakalangu-langu niya sa alak, di pabayaan mo siya. Problema niya yun. Paano yung bata? Eh, wala tayong magagawa. Ayaw nga tumigil, eh, di ba? Ano gagawin? Ganun. Ganun kasimple yun. Komo? Yes po. Follow-up question. Wala na po. Okay. Salamat, Abby. Good Bye. morning. Thank you. Bye. Okay, sige. Umaga na pala. Napakaganda ng umaga rito. Pakita ko lang sa inyo sandali yung umaga rito. Bago ako mag-end ng live, gusto ko munang makita ninyo yung nakikita ng mata ko. Bago mag-end ng live, pakita ko lang muna sa inyo yung ganda ng umaga. Dali lang. Sana umabot ito. Sana umabot yung internet ko dito. Ito. Pakita ko lang sa inyo. Sandali ha. Ito. Good morning sa inyong lahat, Pilipinas. Magandang umaga sa inyo. Mahal na mahal kita, Pilipinas. Ang ganda ng umaga rito. Napakaganda ng umaga rito. Overlooking yun. Okay. Sa Ambayan, nandito kami sa Dome sa Viewpoint sa Angono, Rizal. Good morning, everybody. I love you all.